Ang saya, ang saya-saya, ang saya. Huwag kang malikot. Kukuhanan ka ni Mama ng litrato. Gusto ko kumuha ng litrato. Gusto ko talagang kumuha. Bilis, kunan mo na ako. Ayusin lang ni Mama ang posisyon mo. Itaas mo ito. Itaas mo rin ang isang ito. May sakit ka ba sa utak? Magandang binibini. Mabaho na pulubi. Nakakasura ka. Hindi ako pulubi, may sakit lang ako. Ako si Kunlun Wargad. Ye Yun Zhao. Ako si Ye Yun Zhao. Ako si Kunlun Wargad. Ye Yun Zhao. Ikaw nga talaga iyan. Yun Zhao. Sa wakas nahanap din kita. 2 taon na. Sa wakas nahanap na kita. Pero bakit ka? Nagkaganito? Ginoong Zhao, talagang napakagalante ni Pamilyang Zhou. Tia, ang mga regalong pera na ito ay tanda ng aking katapatan sa ating pag-iisang dibdib. Pagdating ng araw ng kasal namin ni Ruo, ang perang ibibigay ko ay magiging 10 beses na mas malaki kaysa sa natanggap nyo ngayon. Walang problema. Pabalik na si Ruo. Sa pagbalik ni Ruo, maaari na ninyong formal na simulan ang inyong pagpapakasal. Tay? Nay? Nandito na po ako. Ruo, sino ba ang kasama mo? Siya ang aking mapapangasawa. Siya si Ye Yun Zhou. Ye Yun Zhao po. Anong sabi mo, Ruo? Hindi ba't isang baliw lang ang lalaking ito? Nakakadiri siya. Bilisan nyo at paalisin siya. Hindi ako baliw. Ako si Kunlun Wargad. Kunlun Wargad? Kunlun Wargad. Para sa inyo, maaaring isa siyang baliw. Pero para sa akin, siya ang fiancé ko at siya rin ang nagligtas sa buhay ko. 2 taon ang nakalipas dahil sa pagliligtas niya sa akin, kaya siya naging ganyan ngayon. 2 taon ko siyang hinanap at sa wakas nahanap ko na siya, pakakasalan ko siya. Pakakasalan siya? Pakakasalan siya? Papakasal? Papakasal. Kin Ruo, anong ibig mong sabihin? Pumunta ako rito ngayon para mag-propose dala ang napakalaking halaga, tapos ito lang ang ihaharap nyo sa akin? Ano to? Balak nyo ba akong insultuhin? Young Master Zhou, pakiayos ang pananalita mo. Fiancé ko ito ni Qin Ruo. Matuto kang rumespeto. Saka, kailan ko ba sinabing pakakasalan kita? Anong sabi mo? Ginoong Zhao, huwag po kayong magalit. Siguradong may maling pagkakaunawaan lang dito. Kahit pa naging baliw ang taong ito dahil sa'yo, wala na siyang silbi dahil ganyan na siya. Wala na kayong kinalaman sa isa't isa. Hindi mo ba alam kung gaano karaming regalo ang dinala ni Ginoong Zhou ngayon? Huwag mong galitin si Ginoong Zhou. Sabi ko na sa inyo, hindi ko pinayagang magpakasal sa kanya. Isa lang ang pakakasalan ko. Si Ye Yun Zhou. Tito at Tia, pinapunta nyo ba ako rito? Para lang hiyain ako? Hindi. Hindi po. Ginoong Zhao, hindi sa ganoon. Hindi ko rin alam kung ano ang nangyari, pero huwag po kayong mag-alala. Sinisiguro ko po na si Ruo ay makikipag-engagement sa inyo. Imposible. Ang pakakasalan ko ay ang tanging tao lang na nasa harapan nyo. Walang iba kundi si Ye Yun Zhou. Hindi maaari. Ang pakakasalan ko ay ang tanging lalaki na nasa harap nyo. Si Ye Yun Zhou. Magpapakasal ako. Magpapakasal ako. Mabuting magpakasal. Ako, si Kunlun Wargad. Anong sinasabi mo? Kunlun Wargad? Anong ginagawa mo? Dapat siyang parusahan. Isang tanga na tinatawag ang sarili niyang Kunlun Wargad. Napakawalang galang. Hindi ba dapat lang siyang disiplinahin? Tama na. Young Master Zhao, pakiusap. Lumabas ka na sa bahay ko. Ruo, huwag kang magpadalos-dalos. Ang magpakasal sa isang mangmang, pahihirapan lang niya ang buong buhay mo. Handa ako. May utang ako sa kanya, kaya kailangan kong magbayad. Sige. Utang sa kanya, ha? Kinruo. Sinasabi ko sa'yo, pagkatapos kong asikasuhin ang tangang ito, babalikan kita. Magkikita pa. Tayo muli. Alis. Ginoong Zhao,
Ginoong Zhao. Chin Ruo, nawala ka na ba sa katinuan? Si Ginoong Zhao na yon, may bilyon-bilyong dolyar na halaga siya. Ang tangang ito, kahit hindi siya baliw, isa lang siyang walang kwentang tao. Ikaw talaga. Ma, ang tungkol sa akin, ako na ang magdedesisyon. Ma, tungkol sa buhay ko, ako ang masusunod. Anong kamalasan ito? Ruo. Ang pangalan mo ay Ruo. Naaalala mo na ba ako? Naaalala mo na ba ako, Yunjo? Ako si Ye Yunjo. Ako si Kunlun Wargod. Ikaw si Ruo. Pakakasalan kita. Pakakasalan kita. Patawad, Yunzo. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Huwag kang mag-alala. Sisiguruhin kong gagaling ka. Ano man ang mangyari, aalagaan kita habang buhay. Parang naihina naman ako sa pantalon ko. Hindi ito maaari kung magpapakasal si Ruo sa sira-ulong iyon. Paano na lang ang mukha na ihaharap ko? Pero si Ruo, alam mo naman ang batang iyan. Napakatigas ng ulo niya at may nararamdaman pa siya para sa lalaking iyon. Bukod pa roon, iniligtas siya nito noon, kaya paano niya ito basta tatalikuran? Pero hindi ito ang tamang paraan. At si Ginoong Zhao, isa siyang napaka-impluensyadong tao. Nagkagusto siya sa Ruo natin at kapag hindi ito natuloy, Ngayon, mayroon na lang isang paraan. anong paraan? Sa puntong ito, kailangang tapusin na ito para sumuko na si Ruo. Ngayon, kailangan na nating ituloy ito hanggang dulo para mawalan na ng pag-asa si Ruo. Anong ibig mong sabihin? Papasok na po muna ako sa trabaho. Sige, mag-ingat ka. Nasa loob ng kwarto si Yunjo, huwag niyo po siyang papahirapan. Itong batang ito, kung ano-ano ang sinasabi, huwag kang mag-alala, pumasok ka na sa trabaho. Kami na ang mag-aalaga kay Yunzo. Hindi ba matandang Chin? Oo, tama yan. Alam mo, noong inayusan ang utal na ito, mukha naman pala siyang malinis. Kahit na, utal pa rin siya. Yunjo, gusto mo bang lumabas at maglaro? Lalaro? Sige. Gusto ko maglaro. Gusto ko. Gusto mo bang mamasyal sa bundok? Sige, sa bundok. Yakap po. Halika na, sa bundok na tayo. Masaya ba, Gunggong? Masaya. Hindi ako gunggong. Ako si Kunlun Wargod. Ikaw ang papa ko. Ikaw ang mama ko. Sige. Kunlun Wargod, ako nga ang mama mo. Kukunin ko ang litrato mo. Picture. Gusto kong mag-picture. Picture. Halika rito. Kuha tayo ng litrato. Masaya ito. Masaya. Napakasaya. Huwag kang malikot. Kukuhanan ka ni mama ng litrato. Gusto ko pong magpakuha ng litrato. Gusto ko talagang magpakuha. Sige na, kuhanin mo na. Aayusin lang ni mama ang pwesto mo. Itaas mo ito, itaas mo rin ito. Matandang Kin, siguradong wala na siya pagkatapos nito, di ba? Sa sobrang taas nito, siguradong wala na siya. Huwag mo akong sisihin. Ginagawa ko lang ang lahat para sa ikabubuti ni Ruo. Huwag mo akong sisihin. Ye Yunjo. Nilupig ang mga kaaway. Nilinis ang mga taksil.
Pinrotektahan ang Kunlun at ipinagtanggol ang ating lupain. Ang katalinuhan mo ay walang kapantay at ang lakas mo ay walang makakatalo. Binigay ang lahat ng sayo upang panatilihin ang kapayapaan sa Kunlun. Iginagawad sa iyo ang titulong Kunlun War God upang tamasahin ang pinakamataas na dangal. Nasaan ako? Sino ako? Ye Yunzhao. Ikaw ba talaga yan? Yunzhao, sa wakas ay nahanap na kita. Hindi maaari. Ang pakakasalan ko ay walang iba kundi ang taong nasa harapan nyo, si Ye Yunzhao. Ruo-ruo? Kinruo-ruo. Digan mo pa ng kaunti. Sarap. Tawagan ko lang ang anak natin. Hello, Ma. Ruwa-ruwa. Masama ito. May nangyaring hindi maganda. Bakit po, Ma? Kasi kami ng papa mo, isinama si Ye Yunzhao para mamasyal sa bundok Nanshan. Tapos hindi sinasadya, nahulog siya sa bangin. Ano? Ye Yunzhao. Ye Yunzhao. Ye Yunzhao, nasaan ka? Ye Yunzhao, Ye Yunzhao. Yunzhao. ang labas naman nito. Dito siya mismo nahulog. Bakit nawala? Oo nga, Isang buhay na tao, paanong bigla na lang naglaho? Sabihin niyo sa akin ang totoo. Hindi kaya kayo ang sinadyang nagtulak sa kanya sa bangin? Anong klaseng pananalita yan? Bakit naman namin gagawin? Yun ang sinasadya. Mabuti lang ang hangarin namin na ipasyal siya rito. nalulungkot din kami. Kapag nalaman kong kayo ang may gawa nito, hindi ko kayo mapapatawad. Dahil lang sa isang hangal, gaganyan ka na sa mga magulang mo? Ye Yunzhao. Ruo-ruo, huwag ka nang malungkot ng masyado dahil wala naman talaga siyang isip. Tama. Tama na. Paanong ikaw yan? Tao ka ba, umulto? Yunzhao? Talaga bang maayos ka lang? Salamat sa Diyos. Akala ko talaga ay wala ka na. Ikaw na baliw ka. Bakit bumalik ka pa? Ang taas ng pinagpalaan mo. Hindi ka ba tuluyang nawala? Ikaw? Kumusta ang nararamdaman mo? May masakit ba sa'yo? Ruo? Ruo-ruo? Ruo-ruo ang tawag sa iyo, di ba? Salamat dahil pinatira mo ako rito. Ikaw? Hindi ka na ba nahihibang? Hindi ko rin po alam. Hindi ko alam kung sino ako. Ang naaalala ko lang ay ikaw si Kinruo-ruo at sinabi mong pakakasalan mo ako. Napakasaya ko. Ayos lang ang kalagayan mo. Maraming salamat talaga. Yunzhao? Natatandaan mo pa ba kung paano ka nahulog sa bangin? At ikaw? Kilala mo pa ba kung sino ako? Hindi na po. Nawalan ka ng alaala? Kung ganoon, wala ring pinagkaiba iyan nung naging mahina ang isip mo. Tama na iyan. Mabuti na lang at si Yunzhao ay walang tinamong pinsala, pero kung may masamang mangyari sa kanya, talagang iimbestigahan ko ito hanggang dulo. Anong ibig mong sabihin? Pinaghihinalaan mo kaming dalawa? Ang kasagutan, kayo ang mas nakakaalam sa puso nyo. Tama na. Ruo-ruo. Kahit ano pa ang mangyari, ginagawa namin ito para sa ikabubuti mo, hindi ba? Dahil maayos na ang isip niya ngayon, wala ka na dapat pang dahilan para alagaan siya. Paano kaya kung dalhin na lang natin siya sa ampunan? Sinabi ko na sa inyo, aalagaan ko siya habang buhay at hindi iyon magbabago. Talagang ginalit mo ako. Bukas sa handaan para sa kaarawan ng lolo mo, hindi ka pwedeng pumunta. Ruo-ruo? Nagiging pabigat ba ako sa iyo? Hindi. Basta ayos ka lang, hindi ka kailanman magiging pabigat. Bukas, isasama kita sa birthday party ni Lolo. Ipapaalam ko sa lahat ang relasyon nating dalawa.
Lolo, ito po ang regalo ko para sa inyo. 1,000 taong gulang na ginseng. Hangad ko po ang mahabang buhay nyo. Mabuti. Kun-er, nag-abala ka pa. Matandang Kin, ito po ang regalo ko para sa inyo. Isang matandang tsaa na puer at ninanais ko pong humaba pa ang inyong buhay. Salamat, salamat. Lolo, ito po ang hiniling kong mga prayer beads para sa inyo. Hangad ko pong mapuno kayo ng pagpapala. Sino siya? Siya. Siya po ang mapapangasawa ko. Ano? Mapapangasawa? Kung hindi ako nagkakamali, siya dapat ay si Ye Yun-jo na galing sa pamilya Ye. Isa siyang tanga. Noong nakaraang 2 araw lang nakita ko siyang namamalimos sa ilalim ng tulay. Paano naging mapapangasawa mo na siya ngayon? Oo nga. Nakita ko rin siya. Binigyan ko pa nga siya ng mga tirang pagkain. Ruo-ruo, ano ba talaga ang nangyayari dito? Totoo po. Siya nga si Ye Yun-jo. 2 taon na ang nakakalipas, magkasama na kami noon pa. Nawala siya sa kaniyang sarili, para lang iligtas ako. Pero maayos na siya ngayon. May amnesia lang siya sa kasalukuyan. Sige po, ganun ba? Susubukan ko muna siya. Ye Yun-jo? Ang isa dagdagan ng isa. Magiging ilan? Tingnan niyo po. Hindi siya makasagot. Paano nasabing maayos na siya? Ruo-ruo, hindi ba't sinabihan na kita na huwag kang pupunta rito ngayong araw? Hindi ka lang basta pumunta, isinama mo pa ang hangal na ito. Gusto mo ba kaming mapahiya, ano? Nandito ako ngayon dahil gusto ko sa harap ni Lolo at ng lahat ng narito ay formal na ipaalam ang ating relasyon. Ruo-ruo, anong tingin mo sa lugar na ito? Anong tingin mo sa akin? Sa pamilyang Chin natin? Paanong may makakapasok na ganitong klase ng tao? Tama po. Kinruo-ruo, marunong ka ba talagang sumunod sa patakaran? Naglakas loob kang pumili ng mapapangasawa? Na hindi man lang kinokonsulta si Lolo? Binibigyan mo pa ba ng importansya si Lolo at ang ating pamilya? At saka, nang dinala mo ang taong iyan dito, ano ba talaga ang binabalak mo? Gusto ko lang makasama ang taong mahal ko. Ano bang masamang balak ang sinasabi nyo? Lapastangan. Wala kang galang. Hindi mo ba alam kung paano rumespeto? Ikaw, okay lang na pagsabihan mo ako? Pero huwag kang sisigaw sa kanya. Anong sinabi mo? Ang sabi ko ay huwag mo siyang sisigawan. Kung hindi ay gaganti ako sa'yo. Yun-jo, huwag kang magsasalita. Narito ako. Walang sinumang pwedeng umapi sa'yo. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Tuturuan ko lang ng leksyon ang pamangkin ko, pero tinatakot pa ako ng isang lukulukong ito. Lalakasan ko ang boses ko ngayon. Ano ang magagawa mo? Sige, saktan mo ako. Loko-loko, anong ginagawa mo? Naglakas loob ka talagang saktan ako. Sinabi ko na sa iyo, hanggat narito ako, walang pwedeng umapi sa kanya. Tio, pasensya na po. Siya po ay... Ibang klase na ito, wala nang galang. Hoy bata, ang lakas ng loob mong saktan ang tatay ko? Naghahanap ka ba ng gulo? Kun, bilis at paalisin mo ang baliw na lukulukong iyan dito. Mga tao, halikayo! Lolo, hindi niya po sinasadya. Pinoprotektahan niya lang po ako. Alis. Yun-jo. Ruo-ruo, Ye ruo-ruo. Yun-jo. Alis sabi. Ye Yun-zao. Ye Yun-jo. Ye Yun-jo. Bitawan niyo ako. Hayaan mo na siya. Manatili ka rito. Bitawan mo ako. Ruo-ruo. 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 Titiyakin kong habang buhay mo ay hindi na muling makikita si Ruo-ruo. Lumayas ka sa harap ko. Tara na. Ye Yun-jo, pinuksa ang mga kaaway sa labas. Tinapos ang mga trader sa loob. Pinoprotektahan ng Kunlun at ipinagtanggol ang ating teritoryo. Sa talino ay wala kang katulad. At sa lakas ay walang makatatalo sa iyo. Ibinigay mo ang lahat para panatilihin ang kapayapaan sa Kunlun. Kaya ginagawad sa iyo si Kunlun War God. Ang karangalang mataas pa sa lahat.
Naaalala ko na. Ang lahat. President Feng, may tawag. Hello? Feng Yaojin, Ano? Kayo po ba talaga ang Kunlun War God? Kayo po ba talaga iyan? ako nga, Iutos niyo lang po. Handa po akong magsilbi sa inyo. sa loob ng 7 araw, babalik ako sa Battle God Palace. Ngayon, gusto kong gawin mo ang 2 bagay para sa akin. Ang unang bagay, magpadala ka kay Lolo Pamilyang Chin ng isang napakahalagang regalo. At dapat nakapangalan. Ito sa Kinruoruo. Ang ikalawang bagay, alamin mo kung sino 2 taon na ang nakalipas ang nagtangkang itumba ako at iulat mo sa akin pagkalipas ng 7 araw. Huwag po kayong mag-alala. Aayusin ko po ito ng mabuti. Yunjao, okay ka lang ba? Anong ginawa nila sa iyo? Maayos lang ako. Naaalala ko na ang lahat. Totoo ba? Naaalala mo na ba talaga ang lahat? Ako si Ye Yunjao. Narito na ako. Akon, naturuan mo ba ng leksyon ang baliw na yon? Huwag kang mag-alala. Bugbog sarado sa akin ang taong iyon. Lauer, ito ba ang klase ng anak na pinalaki mo? At ito ang manugang na dinala ng anak mo dito. Halos mapahiya na ang ating pamilyang Chin nang dahil sa kanya. Kung ang pamilya nyo ay ayaw na itakwil ng pamilyang Qin, kung gayon, ayusin mo muna ang problema tungkol sa baliw na ito, kundi palalayasin ko ang buong pamilya nyo sa pamilyang Qin. Tay, kuya, huwag kayong mag-alala. Ako tungkol dito, sisiguraduhin kong maayos ito. Ito po, ipinapangako ko. Hinding-hindi nyo na makikita muli ang baliw na iyan. Masyadong maaga pa para sabihin yan, Tio Qin. Baliw ka? Bakit ka pa bumalik? May gana ka pang bumalik? Hindi ka pa ba nadala sa bugbog? Qin Kun, gusto kitang pasalamatan sa pagpalo mo sa akin. Dahil kung hindi dahil sa hampas na iyon, siguro ay mukha pa rin akong baliw hanggang ngayon. Anong nangyayari? Bakit naging maayos na siya? Wala akong pakialam kung matino ka na o hindi. Wala kang karapatang magpakita rito sa aming pamilyang Qin. Wala akong karapatan? Wag lang sa pamilyang Qin na ito, pati ang buong Haizhou, pagsama-samahin man ang lahat ng mga mayayamang pamilya, ay walang halaga para sa akin. Tingin ko ay ang lakas ng loob mong magmayabang. Sige. Patauhan uli kita para magising ka sa realidad. Kayo riyan. Tapusin niyo siya. Kumanda ka. Aray, aray! Aray, aray, aray! Tama na. Sabi ng asawa ko ay tama na, kaya ibig sabihin ay tama na. Aray ko po. Matapang ka pala. Anong balak mong gawin? Gusto mo bang saktan ang lahat dito sa pamilyang Qin? Kayo naman ang naunang sumugod. Ang ginawa ko lang ay ipagtanggol ang sarili ko, di ba? Huwag mong isipin na porket marunong ka ng kaunting karat ay maaari ka ng maging hambog at gawin ang kahit anong gusto mo. Sinasabi ko sa iyo, ang baliw ay baliw pa rin. Hindi ka nababagay sa pamilyang Qin. Hindi na babagay? Paano kung sabihin kong mayaman ako ng $1 trilyong at may mataas na katayuan sa lipunan? Nababagay na ba ako sa pamilyang Qin mo? Yunjao, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Mukhang hindi ka pa magaling sa pagkabaliw mo. Magpadoktor ka na sa mental. $1 trilyon? Mataas na katayuan? Nananaginip na yata ng gising ang batang ito. Hoy bata, paglabas mo sa pinto na ito, parurusahan kita ng husto. Si Feng Yaojin? Kilala niyo naman siya, di ba?
Oo, kilala namin siya. Ang pinakamayamang tao sa Haishu, ang namumuno sa pamilyang Feng. Isang tunay na makapangyarihang tao. Ano ang tungkol kay Jinye? Huwag mong sabihing isa ka sa mga tauhan ni Jinye. Siyempre, hindi ako tauhan ni Feng Yaojin, pero mapapapunta ko rito si Feng Yaojin para magbigay ng regalo sa Elder Qin. Napakayabang mo, nakakatawa ka, hindi pa ako nakakakita ng taong kasing yabang mo. Sabi mo ay gumaling na ang pagkaisip bata mo, pero sa tingin ko, lalong lumalala ang sira ng ulo mo. Wala ka namang silbi, isa ka lang basag ulerong marunong lumaban. Yunjao, hindi mo kailangang magsalita ng ganyan. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Sige nga, hindi ba sabi mo kaya mong papuntahin si Feng Yaojin dito para bigyan ako ng regalo? Papuntahin mo siya rito, maghihintay ako. Gusto kong makita kung anong kakayahan mo para maimbitahan ang pinakamayamang si Jiangzo. Kapag nagawa mo siyang papuntahin dito, mapapatawad ko ang kawalan mo ng galang ngayon. Imposibleng maperusan niya sina Feng Yaojin at Lord Jin, kilala lang niya si Lord Jin, ay bibilib na ako sa kaniya. Napakayabang ng taong ito, dito pa sa pamilyang Qin, sinaktan ang mag-amang pamilyang Qin, dapat siyang maparusahan. Parang wala namang sinuman ang makakapagparusa sa akin. Bata, hindi porket marunong kang makipaglaban ay magaling ka na. Sinabi kong paparusahan kita at mangyayari iyon, isang tawag ko lang. Ayaw ko kayong paglamangan. 10 minuto lang, papapuntahin ko rito si Feng Yaojin para bigyan ka ng regalo. Kung hindi ko magagawa iyon, kahit anong gawin ninyong pamilyang Qin, ay tatanggapin ko. Sige, hihintayin ko ang 10 minuto mo. Yunjao, mabutit maayos ka na, kaya umalis ka na. Lalong lumalala ang gulo, hindi ka talaga nila palalagpasin. Ruo-ruo, huwag kang mag-alala. Si Feng Yaojin, hindi niya magagawang hindi pumunta. Gaya ng sinabi mo, nasusunod si Feng Yaojin sa mga plano mo at pupunta rito para bigyan ako ng regalo. Ibig sabihin ay siguradong hindi ordinaryo ang pagkatao mo. Hindi lang kita patatawarin, papayag din ako sa pagpapakasal niyo. Ni Ruo ipapasa ko ang posisyon sa main company ng pamilyang Qin. Kay Ruo. Lolo, hindi po ba sa akin ang posisyong general manager? Huwag kang mataranta. Naniniwala ka ba talagang mahahanap niya si Feng Yaojin? Sa bagay, paano naman mahahanap ng hangal na ito si Lord Jin? Tingnan na lang natin kung anong mangyayari. Narito na si Batang Panginoong Zhao. Kay Elder Qin, maligayang kaarawan po. Elder Qin, nabalitaan kong kaarawan niyo po ngayon. Ako bilang si Ginoong Zhao ay narito para bumati at naghanda ako ng ilang simpleng regalo. Ito ay 6 na gold bars, isang pambihirang puting jade, at isang malaking mansyon sa Haicheng. Sana itanggapin niyo po ito. Anong nangyayari? Bakit pati si Ginoong Zhao ay narito? At ang laking regalo pa niyan? Ginoong Zhao, bilang bahagi ng malaking pamilya ng Haizhao, ang pagpunta mo rito sa aking kaarawan ay lubos kong ikinatutuwa. Pero dahil sa laki ng regalong ito, hindi ko alam kung ano ang ibig mong sabihin. Sasabihin ko na po ang totoo. Elder Qin, nandito ako ngayong araw para sa isang tao. Para kay panganay na binibini ng pamilyang Qin. Sa binibining si Qin Ruo. Zhou Yang, ano na namang pakulo ito? Gusto ko si binibining Qin Ruo noon pa man. Ang regalong ito ay maaari ring ituring na aking dote para kay binibining Qin Ruo. At saka, kung sakali namang pumayag si binibining Qin, pipirma ang pamilyang Zhao sa pamilyang Qin ng isang malaking kontrata na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Ang nararamdaman ni Ginoong Zhao para kay Ruo ay napakatapat at walang duda. Kung makakasal lang si Ruo kay Ginoong Zhao, ito ay isang malaking karangalan para sa kanya. Ano sa tingin mo, Ruo? Ako na ang sasagot para kay Ruo. Kunin mo ang iyong mga gamit, Ginoong Zhao, at umalis ka na. Yun, Zhao. May karapatan ka bang magsalita rito? Tingnan mo muna ang sarili mo sa salamin. Nangahas ka pang ihambing ang sarili mo kay Ginoong Zhao? Yun, Zhao. Ngayong nagbihis ka na ng maayos, muntik na kitang hindi makilala. Ruo, talaga bang kasama mo pa rin ang hangal na lalaking ito? Ginoong Zhao, kung sino ang gusto kong makasama, parang wala ka namang pakialam doon. Nang isama mo rito ang lalaking ito noong huli, akala ko ay ginagawa mo lang iyon para galitin ako. Hindi ko akalain na totoong magsasama kayo ng hangal na ito. Sino ang tinatawag mong hangal? Mukhang medyo bumuti na ang lagay ng isip mo. Pero sa tingin ko, wala ka pa rin pinagkaiba sa isang hangal. Qin Ruo, handang magbigay si Ginoong Zhao para sa iyo ng ganito kalaking dote. Isang malaking swerte ito na hindi mo dapat palampasin. Ang kontratang ito ay makabubuti sa pamilyang Qin, huwag kang gumawa ng kamalian. Kung sino ang papakasalan ko, ako ang masusunod. Walang galang, Qin Ruo. Bilang bahagi ng pamilyang Qin,
dapat mong isipin ang kapakanan ng pamilyang Qin. Bihira lang ang ganitong pagsisikap ni Ginoong Zhao para sa iyo. Kaya simula ngayong araw, engaged ka na kay Ginoong Zhao. Lolo, Manahimik ka. Lolo, nakalimutan mo na ba agad? May pusta tayo kanina. Kapag nagawa kong papuntahin si Feng Yaojin dito para bigyan kayo ng regalo sa loob ng 10 minuto, papayagan niyo akong pakasalan si Ruo. Hindi pa naman tapos ang 10 minuto, di ba? Hump! Kahit bigyan pa kita ng 100 minuto, siguradong hindi mo mapaparating dito si Lord Jin. Ano? Lord Jin? Sabi ng lalaking ito, mapapapunta niya rito si Lord Jin? Eksakto. Sabi niya sa loob ng 10 minuto, mapapapunta niya rito si Lord Jin para batiin at bigyan ng regalo si Lolo sa kanyang kaarawan. Hindi ba't nakakatawa yon? Ang taong ito. Wala akong sinabing iimbitahan ko si Feng Yaojin dito. Ano? Yung sinabi mo kanina, hindi mo na aaminin ngayon? Lahat ng nandito ay saksi. Ang sinabi ko ay hindi ko siya iimbitahan, kundi uutusan ko si Feng Yaojin na pumunta rito. Ginoong Zhao, narinig niyo po ba yon? Ang taong mahilig magyabang ng ganyan sa high show, may mahahanap pa kaya kayong katulad niya? Wala lang yan. Noong nakarang araw lang, sinabi pa niyang siya ang Kunlun War God. Ano? Kunlun War God? Huwag mong sabihing ikaw ang Kunlun War God. Dahil kahit patagahugas ka lang ng paa niya, magiging napaka-impluensyado mo na sa okasyong ito. Sa laki ng kasinungaling ang sinasabi mo. Hindi ka ba natatakot na tamaan ng kidlat? Masyado kayong ignorante, mga hamak na tao. Hindi nyo ba alam na ang nasa harapan nyo ay ang mismong... Yun Zhao, tumigil ka na sa pagsasalita. Kapag hindi dumating ang Lord Jin tayo, Narinig niyo yun? Maging si Qin Ruo ay pinatatahimik ka na. Bakit ka pa sige daldal ng daldal diyan? Yeah, yun, Joe. Huwag mo na kaming hiyain dito. Ang lumayas ka na ngayon ang pinakamatalinong desisyon na magagawa mo. Inaakala nilang ako'y hibang. Ngunit ang totoo ay sila ang mangmang. Ano bang pinagmamalaki mo? Anong pinagsasabi mo dyan? Parating na sila. Dapat ay malapit na siya. Anong forma yan? Ruo, ngayon nakita mo na ang totoo, di ba? Ang lalaking ito, maliban sa sobrang yabang magsalita, wala siyang silbi. Kung sasama ka sa akin, marami kang pera na hindi mo mauubos. Huwag kayong mag-alala, Ginoong Zhao. Nandito ang nakakatanda. Sisiguraduhin naming magiging masaya kayo ngayon. Sinasabi ko na sa inyo, ako ang kagalang-galang na panganay na anak ng pamilyang Zhao. Ngayong araw, kapag may sino mang hindi tumanggap sa akin ng maayos, o hiyain ako, hindi ko garantisado kung anong masamang bagay ang pwedeng gawin ng tatay ko. Qin Ruo, pakinggan mo. Ano pa bang dahilan mo para hindi sumama kay Ginoong Zhu? Baka naman, gusto mong pati ang pamilyang Qin ay madamay at maghirap dahil sa iyo? Ginagamitan mo pa ako ng moral guilt. Magsalita lang si Zhou Yang ng isang pananakot, takot na takot ka na agad. Anong sinasabi mo? Gusto mo bang parusahan kita ng matindi? Tama na. Ye Yunzhou, nang hingi ka ng 10 minuto, binigay ko, pero ngayon, halos tapos na ang 10 minuto. Sina Feng Yaojin at Lord Jin hanggang ngayon ay wala pa ring senyales na dadating. Tignan ko lang kung ano pang idadahilan mo. Bakit nagmamadali? Hindi ba't may 10 segundo pa? Pagkatapos kong sabihin ito, tapos na ang oras. Narito na ang Lord Jin. Ito ba talaga si Lord Jin? Binabati kita. Lord Jin, Lord Jin, Nabalitaan ko na kaarawan mo ngayon, kaya naghanda ako ng isang espesyal na regalo. Ito ay isang tsekeng nagkakahalaga ng $1 bilyong. $1 bilyong? Feng Yaojin? Sakto talaga ang dating mo. Pasensya na po, Ginoong Ye. Medyo natagalan po ang paghahanda ng tseke. Lord Jin, ikaw po ang pinakaimportanteng tao sa Haizo. Sobra naman po ang papuri nyo, matandang Qin. Hindi ko po deserve ang ganung papuri. Lord Jin, ang regalong dala nyo. Si Ye Yunzhou po ba ang nakiusap na dalhin nyo ito? Hindi po nakiusap. Si Ginoong Ye po ang nag-utos sa akin na dalhin ito. Ang Ye Yunzhou na ito, posible bang siya talaga ang pinakamakapangyarihan sa lahat? Paano mangyayari iyon? Lord Jin, kayo po ang pinakamayamang tao sa Haicheng? Ang numero 1 tao rito? Paanong susunod kayo sa utos ng isang hibang? Lord Jin, sino ba talaga ang Ye Yunzhou na iyan? Lord Jin, sino ba talaga ang Ye Yunzhou na ito? Siya po ay ang Ginoong Ye na ito ay kaibigan ko at nangangailangan ng tulong si Ginoong Ye, kaya kailangan ko siyang tulungan. Lord Jin, baka po nagkakamali kayo. Paano magiging kaibigan niyo ang isang baliw? Sa pagkakaalam ko, nitong nakaraang 2 taon ay wala siya sa sarili at nanlilimos pa siya sa ilalim ng overpass. Imposibleng siya ang matalik na kaibigan ng pinakamayamang tao sa Haizu, hindi ba? Lord Jin, tiyak na nagkakamali lang kayo. Imposibleng siya ang kaibigan nyo. Ang lakas ng loob niyo. Nagbigay na ako ng tseke na nagkakahalaga ng $1 bilyong. Tapos sasabihin nyo na, nagkamali ako?
Ako ba ang may problema sa pag-iisip o kayong dalawa? Masyado kayong seryoso, Lord Jin. Gusto lang po namin kayong paalalahanan. Ngayon, ano pang masasabi nyo? Nagawa ko na ang misyon ko tungkol naman sa engagement namin ni Ruo-Ruo. Hindi ba dapat natin itong pag-isipang muli? Walang hiya. Akala mo ba porke nakadikit ka kay Lord Jin, ay pwede ka nang magsalita ng kahit ano? Unggas. Hala, Sa tingin mo ba ay may karapatan kang hamakin si Ginoong Ye? Walang hiya ka. Lord Jin, pagpasensyahan mo na. Tama na yan, Feng Yaojin. Tapos na ang gawain mo. Maaari ka nang umalis. Opo, Ginoong Ye. Matandang Kin, heto po ang checking nagkakahalaga ng $1 bilyong. Tanggapin niyo po ito. Sana ay maging kasing lawak ng dagat ang iyong suwerte at humaba pa ang inyong buhay. Yayamang narito na rin lang si Lord Jin. Bakit hindi muna tayo mag-alay ng munting salo-salo? Huwag na po. May mahalaga pa po akong dapat asikasuhin. Aalis na po ako. Paalam po. Mag-iingat po kayo, Lord Jin. Nakaalis na si Feng Yaojin. Lolo, nagawa ko na ang pinapagawa nyo tungkol naman sa kasunduan namin ni Ruo-Ruo na mag-engage. Salamat sa tulong nyo. Siyempre, kaming mga pamilyang Chin ay laging tumutupad sa pangako. Wala akong pakialam kung anong ugnayan nyo ni Lord Jin. Dahil natupad mo ang usapan, gagawin ko rin ang bahagi ko. Pinahihintulutan ko na ang engagement ninyo ni Ruo-Ruo. At higit pa doon, papalitan ni Ruo-Ruo si Akon bilang bagong general manager ng Kin Group. Hindi po ako sang-ayon diyan. May problema ba rito? Ako ang naging general manager ng pamilyang Qin. Sa loob ng maraming taon, marami rin akong pinagdaanan at naitulong dito. Bigla niyo na lang akong papalitan, hindi ako papayag. Sinabi ko na sa iyo na kaming pamilyang Chin ay tumutupad sa aming pangako. Kailangang magawa ang mga bagay na ipinangako kay Ye Yunzo. Pero lolo, nagsalita lang naman siya. Tapos ibinigay agad ang napaka-importanting posisyon sa pamilyang Qin kay Qin Ruo-Ruo. Akon, nalilito ka na. Ito ay check na nagkakahalaga ng $1 bilyong. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng $1 bilyong? Sa tingin mo ba ay basta-basta lang ang ganoong halaga? Ang kabuuang halaga ng pamilyang Qin ay hindi aabot ng $1 bilyon. Pero nagawa iyon sa isang salita lang ni Ye Yunjo? Maging si Lord Jin ay buong paggalang sa kaniya. Hindi mo ba nararamdaman na hindi ordinaryong tao si Ye Yunjo? Tama, yan nga ang sinasabi ko. Ang manugang ko ang pinakamagaling sa lahat. Sabi ko na nga ba, madali lang sa kaniya ang kumuha ng $1 bilyon. Sino pa ba ang makakagawa niyan sa pamilyang Chin? Kinkun, kung hindi ka masaya, humanap ka rin ng $1 bilyon. Dahil mukhang napakagaling ni Ye Yunjo, maluwag sa loob namin ito at tinatanggap namin ang katotohanan. Simula ngayon, ang posisyon bilang manager ng pamilyang Chin ay ibibigay na kay Qin Ruo-Ruo. Handa nang umatras si Akon. Sige, ganoon na nga ang mangyayari. Ikakasal sina Ye Yunjo at Qin Ruo-Ruo at ang posisyon ng general manager ng pamilyang Qin ay mapupunta na kay Qin Ruo-Ruo. Teka lang. Nandito pa ako. Teka lang. Nandito pa ako. Ginoong Joe, nakita mo naman ang nangyari kanina. Hindi naman sa ayaw kong ipakasal sa iyo si Ruo-Ruo. Wala lang talaga akong magagawa. Mukhang wala talaga kayong tadhana ni Ruo-Ruo. Mula bata pa ako, lahat ng gusto ko, Zhou-Yang, ay hinding-hindi ko pinapalampas. Saka, pumayag lang naman si Lord Jin na bigyan siya ng regalo, ngunit hindi siya pumayag sa usapan tungkol sa engagement nila ni Ruo-Ruo. Magkaibang bagay iyon. Pero ako, pumayag na ako sa kasal nila ni Ruo-Ruo. Ano naman kung pumayag ka sa kanya? Dito sa Haicheng, kahit ano pang gustuhin ko, si pamilyang Zhou ay mapupunta rin sa pamilya Zhou. Si Qin Ruo-Ruo ay magiging babae ko rin balang araw. Zhou-Yang. O Zhou-Yang, talagang wala ka man lang kahit kaunting kilala sa sarili. Sa ganyang utak unggoy mo, paano ka naging isang mayamang heredero? Anong sinabi mo? Hindi mo ba talaga mahalata kung ano ang ugnayan namin ni Feng Yaojin? Sabi mo takot na takot ka kay Feng Yaojin? Bakit hindi ka natatakot sa akin? Ano bang pinagsasabi mong kalokohan? Isang makapangyarihang tao ni Lord Jin, kaya ka lang naman niya pinagbigyan ay dahil sa utang na loob. Tungkol sa pagkakaibigan ninyo? Alam namin kung sino ka talaga? Kitang-kita namin ang lahat. Akala mo ba ibigla ka na lang aasenso niyan? Tama. Tinulungan ka man ni Lord Jin ng isang beses. Sa tingin mo ba ay tutulungan ka pa niya sa pangalawang pagkakataon? Ang halaga ni Young Master Zhou ay lampas sa $1 bilyong. Anong laban mo kay Young Master Zhou? Pares kayong may utak unggoy. Zhou-Yang, dahil nandito na tayo sa puntong ito, huwag ka nang magpaliwanag pa ng kung ano-ano. Hinding-hindi ako magpapakasal sa iyo, kaya dalhin mo na ang mga regalo mo at umalis ka na para may matira pa kahit konting dignidad sa sarili mo. Tandaan mo ang sasabihin ko?
Magiging akin ka rin sa huli. Alis! Ang Joe Yang na iyan. Talaga, dapat lang na umalis na siya kanina pa. Ang paborito kong manugang, gamit ang sarili mong kakayahan, ay nakakuha ka ng $1 bilyong na kita para sa pamilyang Qin. Siguradong sikat ka na sa buong Haizu ngayong araw. Talaga? Noong sinamahan niyo ako sa pag-akyat sa bundok, hindi ganyan ang ugali niyo. Anong bundok? Hindi ko alam. Ang sinasabi nyo, Naaalala ko na ang lahat. Pati na kung paano ako nahulog sa bangin, naalala ko na rin. Talaga? Nangyari ba iyan? Ibig sabihin, iyong pagkahulog mo sa bundok noong araw na iyon, parang may iba pang kwento? Oo nga, sabihin mo sa amin para malaman namin. Noong araw na iyon, Yun Joe, araw ng kasal nyo ni Ruoruo ngayon? Hindi nararapat pag-usapan iyan sa ganitong okasyon. Maghanap na lang tayo ng ibang oras. Pag-usapan natin sa ibang pagkakataon. Ayos ba? bakit hindi ito pwedeng pag-usapan? Yun, Zhao. Tingnan mo, maraming tao rito, di ba? Sa ganitong okasyon, ang pag-uusap tungkol sa bagay na ito ay talagang hindi nararapat. Sa tingin ko ay wala namang masama rito. Noong araw na iyon sa bangin, totoong nadulas ang paa ko, kaya nahulog ako sa bangin. Mabuti na lang at may punong sumalo sa akin, kaya nakaligtas ako. Pagkatapos ng matinding dagok, tiyak na may darating na magandang kapalaran. Hindi ko talaga inaasahan na kanina lang ay isa ka pang hangal na lalaking nawalan ng alaala, ngunit sa maikling panahon ay para kang naging ibang tao. Yun Joe, may malaki kang potensyal. Dahil magkasama kayo ni Ruoruo, siguradong maiangat nyo ang pamilyang Qin sa mas mataas na antas. Huwag po kayong mag-alala. Hanggat nandito si Ruoruo, pagkalipas ng 7 araw, tiyak na makikilala ang pamilyang Qin sa buong Haizu. Yun, Zhao. Hangang-hanga talaga ako sa iyo ngayon. Handa na sana akong alagaan ka habang buhay, ngunit bigla na lang na parang nagising ang iyong kakayahan. Mabilis kang naging isang makapangyarihang tao, talagang kamangha-mangha. Dapat akong magpasalamat sa taong nagtulak sa akin sa bangin, pati na sa pagpalo ng iyong pinsang si Akun. Kung hindi dahil doon, baka inalagaan mo na nga ako habang buhay. Ibinulid sa bangin? Hindi ba't sabi mo hindi ka lang sinasadyang nadulas at nahulog? Hindi na mahalaga kung paano ako nahulog. Ang importante ay tignan mo. Nakatayo ako ngayon ng maayos sa harap mo. Aalagaan kita sa buong buhay ko. May isa pa akong hindi maintindihan. Bakit mo nautusan ang pinakamayaman sa Haizu na si Lord Jin at bakit napakalaki ng respeto niya sa iyo? Napakapangyarihan ni Lord Jin. Posible bang mas malakas ka pa sa kanya? Ganito iyon? Para sa akin, ang Feng Yaojin ay parang langgam lang na kaya kong tapusin sa isang tapak lang. Ikaw nga ba talaga ang maalamat na si Kunlun War God? Dahil nandito na tayo, hindi na ako magpapanggap. Sandali lang. Sige, sagutin mo. Hello, bakit po ma? Qin Ruoruo, lahat ng ito ay dahil sa iyo. May nangyari po ba? Ang baliw na si Ye Yun Joe. Nandyan ba siya sa tabi mo? Opo, bakit po? May malaking gulo. Ibigay mo rito ang taong iyan at bumalik na kayo agad sa pamilyang Qin. Bakit? Anong nangyari? Hindi ko alam, pero mukhang galit na galit si mama. Pinapauwi na niya tayo agad sa pamilyang Qin. Yeah, yun Joe. Ito ang bunga ng ginawa mo. Hindi ba ito ang checking bigay ni Lord Jin? Bakit? Ano bang nangyari? Anong nangyari ka mo? Peke ang checking ito. Alam niyo ba yon? Peke? Paano magbibigay si Feng Yaojin ng peking cheque sa akin? Ye Yun Joe. Akala ko pa naman isa kang dakila at importanteng tao na kaya mong mapakiusapan si Lord Jin na magbigay ng checking nagkakahalaga ng $1 bilyong. Nagpunta ako sa bangko kahapon. Doon ko lang nalaman na peke pala ang checking ito. Ang lakas ng loob mo. Sinasabi ko na nga ba, paano mapapa-oo si Lord Jin na magbigay ng ganyang kalaking regalo? Yun pala, peking cheque lang ang binigay ni Lord Jin. Yun Joe, pinagmumukha ka lang niyang tanga? Wala ka namang anumang makapangyarihang posisyon. Nakakahiya talaga. Alam na ng lahat ng tao na nakatanggap tayo ng checking $1 bilyong. Nauunlad na ng husto ang ating pamilyang Qin, pero peke pala ito. Paano mo magagawa sa ating pamilyang Qin na hindi na makaharap sa Haizu dahil sa hiya? Yun, Zhao. Ano ba talaga ang nangyayari? Paano nagawang magbigay ni Lord Jin ng peking cheque sa atin? Kung sabi ni Elder Qin na peke iyon, siguradong peke nga. Huwag po kayong mag-alala. Imbestigahan ko po ng maayos ang bagay na ito. At pinapangako ko na magbibigay ako ng tunay na checking $1 bilyong sa inyo. Sinungaling ka. Anong kakayahan mo para magpakita uli ng cheque na nagkakahalaga ng $1 bilyong? Gusto mo ba uli kaming lokohin sa pamilyang Qin? Tingnan mo ang hitsura mo sa handaan na akala mo ay ikaw si Kunlun War God. Pero peke pala ang lahat. Muntik na akong naniwala. May mas nakakahiya pa ba kaysa rito? Sa tagal ko nang nabubuhay, ngayon lang ako nakatanggap ng peking regalo. Hindi ko na ito mapapalampas.
Huwag muna po kayong magalit. Sinabi ko namang iimbestigahan ko ito. At kung talagang si Feng Yaojin ang may kasalanan, tatanggalin ko siya sa Haizo. Tama na. Hindi ka pa ba sapat na napahiya? Dati nung nagsasabi ka niyan, nag-aalinlangan pa kaming maniwala. Pero ngayong lumabas na ang tungkol sa peking cheque, nakalat na ang balita. Hindi ka pa ba nahihiya sa sarili mo? Naglakas loob ka pa na idamay si Lord Jin. At puro ka pa rin kayabangan. Pinagmumukha ka nilang uto-uto. Hindi mo ba napapansin? Bigyan niyo lang ako ng isang araw, papapuntahin ko rito si Feng Yaojin para personal na humingi ng tawad sa inyo. Tumigil ka na sa pagsasalita ng malaki. Dahil sa nangyaring kahihiyang ito, babawiin ko na ang aking dating pangako. Tatanggalin si Ruoro bilang General Manager. At ikaw naman, umalis ka sa pamilyang Qin. Lumayo ka kay Ruoro. Lolo, sinabi na po ni Yun Zhao, isang araw lang naman, hindi ba talaga pwede? Hindi pwede. Papunta na rito si Junoong Zhao. Si Junoong Zhao, anong gagawin niya rito? Siyempre, narinig niya ang tungkol sa peking cheque. Dati, dahil sa impluensya ni Lord Jin, wala siyang magawa kundi umatras. Ngayong nandito siya, siyempre ay para sa iyo. Grabe talaga kayong lahat. Ano ba ang tingin niyo sa akin? Para sa ikabubuti mo rin naman ito. Kay Junoong Zhao ka lang magkakaroon ng maginhawang buhay. Kung pakakasalan mo ang utu-utong iyan na puro salita lang, anong mapapala mo sa hinaharap? Nakakatawa naman. Bilang miyembro ng pamilyang Qin, wala man lang kayong karapatang pumili ng sarili niyong kapareha? Ang mga pamilyang Qin ba ay namumuhay pa rin sa makalumang panahon noong nakaraang 100 taon? Ye Yun-jo, anumang desisyon nating mga pamilyang Qin, may karapatan ka bang sumabat? Sa tangang katulad mo, may karapatan ka bang pakasalan ang babae ng pamilyang Qin? Si Qin Ruoruo ay sa akin. Sinuman ang sumubok na diktahan ang kilos niya, kailangang dumaan muna sa akin. Sino ka ba sa akala mo? Ganoon ba? Bakit hindi mo subukan? Talaga? Kung ganoon, gusto ko lang subukan. Talaga ba? Gusto kong subukan. Naku, Junoong Zhao, nandyan na po pala kayo. Ye Yun Zhao, muntik na akong mapaniwala sa pananakot mo. Habang pabalik ako kanina, ay iniisip ko, bakit ang isang malaking tao tulad ni Lord Jin ay basta-basta na lang magbibigay ng 10 bilyong dolyar na ari-arian sa isang tanga? Ngayon, alam na nating lahat. Peke ang lahat. Sinira ng lalaking ito ang reputasyon ng aming pamilyang Qin. Nang dahil sa ginawa niya, Ginoong Zhao, alam niyo na po kung ano ang nangyari noon. Paumanhin po sa naging kasalanan namin. Wala yon. Tayo, naloko lang tayo ng walang silbing tangang ito kaya nangyari ang lahat. Tinitingala ninyo si Feng Yaojin na parang si Lord Jin, habang para sa akin ay basura lang siya. manahimik ka. Interesante. Ye Yun Zhao, pinaglaruan ka na ni Lord Jin. Nagmamalaki ka pa rin ba? Kung gano'n ay ipaliwanag mo sa akin, kung tinitingnan mo talaga si Lord Jin na parang basura, o isang langgam dahil napakagaling mo, bakit pa siya nagbigay ng peking cheque para sa iyo, Lord Jin? Sinabi ko na sa inyo na aalamin ko ang totoo. At kung talagang may problema si Feng Yaojin, paluluwalhatiin ko siya dito at paluluhurin, pagkatapos ay tatanggalin siya sa Haizu. Tama na yan. Huwag ka nang magyabang pa. Qin Ruoruo, paano nakuhang ligawan ng lalaking ito ang puso mo? Kahit pa ang isang katulad ko, ay nakuha ang puso niya, samantalang ikaw ay hindi. Ibig sabihin, mas mababa pa ang uri mo kaysa sa akin. Hindi ba mas basura ka? Hangal, hindi ako nagpunta rito ngayon para lang makipagtalo sa iyo. Naalala kong sinabi ko na sa iyo, dito sa Haicheng, kahit anong magustuhan ko bilang si pamilyang Zhou, ay magiging pag-aari rin ng mga Zhou. Kasama na ang babae ko na si Ruoruo. Eksakto, sinabi ko na rin ito. Hanggat nandito ako, walang sinuman ang pwedeng magdikta kay Qin Ruoruo. Nandito si Elder Qin? Sa tingin mo ba ay may silbi ang sinasabi mo? Pakinggan mong mabuti. Ang sabi ko ay kahit sino ay hindi pwedeng kumontrol kay Qin Ruoruo. Lapastangan. Teritoryo ito ng pamilyang Qin. Alam kong pamilyang Qin ito. Binibigyan ko na nga ng sapat na galang ang pamilyang Qin. Anong sinabi mo? Gusto mo yata talagang parusahan kita? Sige, parusahan mo ako. Sa tingin mo ba ay may lakas ka ng loob na saktan ako? Sinasabi mong wala akong lakas ng loob na kumilos? May mapapala ba kayo sa pabalik-balik nyo na ito? Nagsalita na ako. Kung ano man ang pagkatao ni Ye Yun Zhao, sa kanya lang ako magpapakasal. Mukhang nabulag ka na ng tuluyan. Bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Alinman sa sumama ka kay Ye Yun Zhao at tuluyang lisanin ang pamilyang Qin. At kalimutan na kami sa pamilyang Qin. O di kaya ay makipag-isang dibdib kay Junoong Zhao at putulin ang lahat ng ugnayan kay Ye Yun Zhao. Nay, kung papipiliin po ninyo ako, pipiliin ko si Ye Yun Zhao. Nababaliw ka na ba? Itatakwil ka sa pamilyang Qin dahil sa gagawin mo at hindi ka na kailanman makakabalik sa pamilyang Qin. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko po. Pero si Ye Yun Zhao ang pinipili ko. Nababaliw ka na. Talagang nawawala ka na sa isip mo. Qin Ruoruo, kasapi ka pa rin ng pamilyang Qin sa ngayon, kaya wala kang karapatang magsalita rito. Ang kasunduan niyo ni Ginoong Zhou ay nakasalalay ang kaligtasan ng buong pamilyang Qin. Kaya naman, kailangan mong pakasalan si Ginoong Zhou nang walang kahit anong kondisyon. Ikaw na lang ang magpakasal sa kaniya dahil hinding-hindi ko gagawin yan. Ikaw, Ikalawa,
Hanggang ngayon ay wala ka pa ring sinasabi. Tingnan mo iyang paborito mong anak na babae. Kung ano na ang kinahinatnan niya. Ruo, maari bang pakinggan mo ang pakiusap ni Papa? Layuan mo na si Ye Yunjiao at pumayag ka nang makipagkasundo kay Ginoong Zhao. Sige na. Pa, kung iniisip niyo po ang kapakanan ko, hindi niyo dapat ako pinipilit ng ganito. Ikaw ang nanggigipit sa akin. Sige, isipin niyo na lang po ang gusto ninyong isipin. Yunjiao, tara na. Saan kayo pupunta? Walang aalis sa inyo ngayong araw. Anong ibig mong sabihin? 3 beses. May hangganan ng lahat. Ito na ang pangatlong pagkakataon na kaming pamilyang Zhao ay pumarito sa pamilyang Qin para sa pamamanhikan. Kung itataboy niyo pa rin kami, ay talagang sasama na ang loob ng pamilyang Zhao. Kung sumama man ang loob ng pamilyang Zhao, problema nyo na iyan. Wala kaming obligasyon. Napasayahin kayo parati. Ang tigas talaga ng ulo mo. Ruo, tara na. Sandali lang. Subukan mong ihakbang ang iyong mga paa at sisiguraduhin kong pagbabayarin kita. Ihinakbang ko na ang kaliwang paa ko. Subukan mo ako. Naghahanap ka talaga ng gulo. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Lapastangan. Sinubukan mong saktan si Ginoong Zhao. Talagang napakalakas ng loob mo. Anong gagawin niyo? Narito tayo sa pamilyang Qin. Naglalakas loob ba kayong gumawa ng gulo sa pamilyang Qin? Ano naman kung nasa pamilyang Qin tayo? Siya naman ang naunang manghamak kay Ginoong Zhao. Ginoong Zhao, huwag ka nang makipag-usap sa kanya. At parusahan na ang talunang iyan. Lolo, nagsusumamo po ako. Ginusto ni Ye Yunjiao ang nangyayari sa kanya. Walang makakatulong sa kanya. Ruo, huwag kang mag-alala. Sa 2 talunang ito, hindi nila ako matatalo. Ano pang tinitungangan ninyong dalawa dyan? Sugod na! Ikaw, Sa tingin niyo ba talaga ay kaya niyo ako? Si Ye Yunjiao? Nasaktan? Kailan ka pa naging ganyan kalakas? Tia? Pwede ko na bang isama si Ruo? Hindi maari. Hindi mo pwedeng ilayo ang anak ko. Sige, tungkol naman sa peking-checking iyon, magbibigay ako ng paliwanag sa inyo sa pamilyang Qin. Hintayin niyo ako. Yunjiao. Feng Yaojin, napakalakas ng loob mo. Ginoong Ye, anong nangyari? Talaga bang magmamangmamaungan ka pa sa akin? Ginoong Ye, anong problema sa tseke? May naging problema ba rito? Feng Yaojin, sinasabi ko sa iyo, huwag mong isipin na ang posisyon mo bilang pinakamayaman sa Haizu ay ligtas na. Kung nagawa kitang itaas sa posisyon mo, kaya rin kitang pabagsakin sa isang iglap na wala man ako ng 2 taon, hindi ibig sabihin wala na ako. Isang kamay lang ang gamitin ko, kaya kitang ubusin ng walang kahirap-hirap. Intindihan mo ba? Ginoong Ye, mananatili akong tapat sa inyo, saksi ang langit sa katapatan ko. Ngayon, sagutin mo ako. Anong meron sa peking-checking iyon? Ang Feng Yaojin na tseke, paanong magiging peke iyon? Kung tunay o peke man iyan, ako mismo ang mag-iimbestiga. Doon natin makikita kung gusto mo ba talagang maparusahan. Malalaman ko ang totoo kapag lumabas na ang resulta. Hello? Ginoong Ye, ano po ang utos ninyo? Tulungan mo akong mag-imbestiga. Suriin mo ang lahat ng kilos ni Feng Yaojin nitong nakaraang 2 taon at alamin mo kung siya ba ang nagkanulo sa akin noong 2 taon na ang nakakalipas. Lord Jin, ang checking ibinigay mo para kay Kunlun Wargod na ibibigay sana kay Elder Qin ay talaga bang peke? Siyempre, $1 bilyong iyon, bakit naman ako gagastos ng $1 bilyon para sa kaniya? Pero ngayong nabunyag na ang lahat, hindi ba mas lalong magagalit si Kunlun Wargod? Ang $1 bilyong na pekeng-checking iyon ay para lamang pampalipas oras. Ginamit ko ang panahong iyon para imbestigahan ang kaniyang mga ginawa nitong nakaraang 2 taon. Lumabas na, talagang namuhay siya bilang isang pulubi sa loob ng 2 taon. Ibig sabihin, ang Kunlun Wargod ngayon ay hindi na katulad ng kung sino siya 2 taon na ang nakararaan. Siyempre naman, kahit gaano pa kalakas ang isang tao, kung naging hangal siya ng 2 taon at namuhay na parang pulubi, marami nang nagbago, at kahit gaano pa kalaki ang kakayahan niya, nawala na ang lahat ng iyon. Ngayon, hindi na siya ang taong makapangyarihan at kinatatakutan na si Kunlun Wargod. Kahit na bumagsak na ang makapangyarihan, may natitira pa rin itong lakas. Lord Jin, kailangan niyo pa rin pong mag-ingat. Sobrang ingat na nga ang ginagawa ko. Kaya nga, nagbigay ako ng peking tseke.
Masyado palang naging mahina ang ginawa ko sa kaniya nitong nakaraang 2 taon. Pagkatapos ng matinding tinamo niyang pinsala, nandito pa rin siya at wala pa rin nangyayari sa kaniya. Ano po ang plano nyo ngayon? Lalabanan nyo po ba ng harapan si Kunlun War God? Ako si Feng Yaojin. Bagamat nakadepende ako sa kaniya noon upang magsimula, ngunit hindi na ako ang taong nakikisama lamang at basta na lamang sumusunod sa utos ng iba. Napakalaki na ng aking negosyo ngayon. Ano pang karapatan niyang utusan ako? Hanapin si North Yanwang. Ang mga nangyari 2 taon na ang nakararaan? Maaari nating ulitin muli. Opo. Maligayang pagdating po, Kunlun War God. Maligayang pagdating po, Kunlun War God. Tumayo kayo. Salamat po. Zimeng, sa labas, dapat mo akong tawaging Ginoong Ye. Masusunod po, Ginoong Ye. Hindi naging maayos ang trabaho ko at hinayaan po kayong magdusa sa labas ng 2 taon. Nakalipas na iyon. Habang wala ako rito ng 2 taon, anong balita sa Jianshen Temple? Mayroon bang nagtangkang magtayo ng sariling grupo? Sumasagot po sa inyo, Ginoong Ye. Ginagawa ng lahat ang kani-kanilang tungkulin. Sa sandaling bumalik kayo sa trono ng Jianshen, patuloy kayong kikilalanin ng lahat bilang hari. Subalit may isang tao po na nais magtayo ng sarili niyang kampo. Ang tinutukoy mo ay si Feng Yaojin, hindi ba? Tama po. Inimbestigahan ko si Feng Yaojin at tungkol sa Peking Cheque, sadya niyang ginawa iyon. Pati na rin ang nangyaring pagtatraidor sa inyo 2 taon na ang nakararaan. Siya rin ang may kasalanan sa likod noon. Hindi ko akalain na ang taong mismong tinulungan at itinaas ko ay may balak pa palang magtaksil. Sa tingin ko, nagawa ni Feng Yaojin na gumamit ng Peking Cheque dahil naniniwala siyang wala na kayong kakayahang lumaban. Ngunit ang hindi niya alam, bukod sa kanya, may 4 pa kayong pinunong pinalakas na mas makapangyarihan pa kaysa sa kanya at handang maglingkod ng tapat sa inyo. Kaya nilang tapusin siya kahit sino sa kanila. Kung walang magiging problema, makikita ko siya sa loob ng 1 araw. Ipasara mo muna ang kanyang mga negosyo at ako na ang bahala sa iba pang mga bagay. Masusunod po. North Yanwang, ang tagal nating hindi nagkita. Ang kinatatakutang si North Yanwang ay talagang may dating. Masyado kang magalang. Dumiretso na tayo sa punto. Gusto ng boss ko na ipatapos ang isang tao, sabihin mo kung magkano. Presyo? Anong klasing presyo? Kahit magkanong halaga ang gusto mo, sabihin mo lang, maraming pera ang boss ko. 2 taon na akong hindi tumatanggap ng trabaho. Maraming nag-alok sa akin ng bayad, pero tinanggihan ko silang lahat. Hindi dahil sa maliit ang alok nila, kundi dahil wala pa akong nakikitang kapantay. Kaya tamad na akong lumabas. Hindi dapat aksayahin ang oras ko sa maliliit na tao. Pero sa pagkakataong ito, hindi basta-basta ang makakalaban mo. Huwag mo akong linlangin. Mula nang mawala si Ye Yunjo, ay wala nang nakapantay sa akin. Paano kung sabihin ko sa'yo na hindi na wala si Ye Yunjo 2 taon na ang nakakalipas? At ang gustong ipatapos ng boss ko ay walang iba kundi si Ye Yunjo? Paano mangyayari iyon? Personal kong tinapos si Ye Yunjo 2 taon na ang nakakalipas. Matinik ang lalaking iyon, nakaligtas siya sa tiyak na kapahamakan. Sa mundong ito, tanging ikaw lang ang may kayang tumalo sa kanya. Si Ye Yunjo. Feng Yaojin. Ginoong Ye, inisiyasat ko na ang tungkol sa check. Nagkaroon nga lang ng kaunting kalituhan. Pagkakamali ko iyon at pinarusahan ko na ang mga tauhan ko. At paano mo naman pinarusahan ang iyong mga tauhan? Sinadya ko pong magpareserba sa Haizhou Hotel ng isang silid. Naghanda na rin ako ng piging para lang formal na humingi ng paumanhin sa inyo. Bukod doon, ang check na nagkakahalaga ng $1 bilyong ay ibibigay ko pa rin kay Elder Chin. Piging ha? Sige, pupunta ako sa piging mo. Sige po, Ginoong Ye. 6:00 ng gabi, hihintayin ko po kayo. Sige. Tinawagan pa ako nitong si Feng Yaojin. Pinapapunta niya ako sa handaan niya. Siguradong isa itong patibong. Ginoong Ye, napakataas po ng inyong katayuan. Huwag na kayong pumunta. Kaya ko na siyang ayusin. Huwag na. Ako mismo ang haharap sa kanya. Pero narinig ko po na pinatawag niya si North Yanwang para lang sadyang harapin kayo. Si North Yanwang? Siya ba iyon? Ang North Yanwang na nanakit sa akin 2 taon na ang nakakaraan? Siya nga po. Tamang-tama pala. Kung saan ako natisod, doon din ako babangon. Ang North Yanwang na ito, hindi ko pa siya hinahanap pero siya na ang lumalapit sa akin. Gumamit siya ng madayang diskarte, 2 taon na ang nakakaraan. Nakuha niya akong maisahan, kaya niya ako nasaktan. Ngayon, sabay-sabay nating lulutasin ang bago at lumang atraso niya. Handa na ba ang lahat? Opo, Lord Jin, nakahanda na ang lahat. Sa sandaling magpakita siya, siguradong hindi na siya makakaligtas. Hindi biro si Ye Yunzao, hindi tayo pwedeng magkamali. Opo, boss.
Ginoong Ye. Nagbibigay pugay po kami sa inyo. Ginoong Ye. Feng Yaojin. Lord Jin, parang umaasenso ka na. Hindi po sir, hindi po. Ginoong Ye. Mananatili po akong tauhan nyo at susunod palagi sa inyong mga utos. Mabuti, maganda ang sinabi mo. Pinagpadala kita ng isang malaking regalo para sa matanda at agad mo nga akong pinadalhan ng $1 bilyon na pekeng tseke. Ginoong Ye, yung peking checking nagkakahalaga ng $1 bilyong ay pagkakamali ko talaga. Kaya narito ako ngayon para humingi ng paumanhin sa inyo po. Halina kayo. At ialay ko ang shot na ito para sa inyo. Isang baso lang ng alak at sapat na iyon para mapaalis ako? Hindi po. Tingnan nyo na lang ang susunod kong gagawin. Kung ganoon, ngayong ang pinakamayamang tao sa Haizu ang nag-aalok ng alak, kahit na may lason pa ito, ay kailangan ko pa ring inumin. Hindi po. Nagbibiro lang kayo. Paano magiging may lason ito? Nagbibiro lang din ako. Ang checking nagkakahalaga ng $1 bilyong, naihanda ko na po iyon. At handa ko na itong ipadala kay pamilyang Qin kahit anong oras. Pero dahil sa $1 bilyong na iyon, nawalan ako ng mukha sa harap ng marami. Ginoong Ye, huwag kayong mag-alala. Kung paano kayo napahiya, doble pa ang gagawin ko para maibalik ang dangal nyo. Feng Yaojin, akala mo ba ay dahil sa pakiramdam mong makapangyarihan ka na, hindi na kita kayang kontrolin? Gusto mo ba akong pantayan? O baka naman gusto mo nang tumuntong sa ulo ko? Hindi po. Ginoong Ye, napakalalim naman po ng sinasabi nyo. Wala po akong lakas ng loob na gawin iyon. Paano namang wala? Kailan ka pa nagkaroon ng karapatan na maupo sa harapan ko? Pasensya na po, hindi ko na uulitin. Oo. Pasensya na, kasalanan ko ito. Masyado akong naging bastos. Wala talaga akong karapatan na makisalo sa inyo sa isang lamesa. Mabuti at alam mo, at tandaan mo ito, ang kung anumang meron ka ngayon, at ang lahat ng ito ay galing sa akin. Kahit anong oras ay kaya kong bawiin iyan pati na ang mga interes. Tama po ang sinasabi niyo, Ginoong Ye. Tungkol sa ipinapagawa ko sa iyo, nahanap mo na ba? Kasalukuyang sinusuri pa po, magkakaroon na agad ng resulta. Sige, magdahan-dahan ka lang sa pag-imbestiga. Hindi na ako kakain. Sandali lang. Bakit? May sasabihin ka pa? Ginoong Ye, tingnan nyo, ihahain na po ang mga pagkain. Kung aalis kayo ng hindi kumakain, hindi ba't parang minaliit nyo naman ako? Minamaliit nga kita. At ano namang magagawa mo? Ginoong Ye, dati ay maaari nyo akong maliitin at pwede nyo pa nga akong tapak-tapakan, pero sa araw na ito, hindi na maaari. Feng Yaojin, alam mo ba kung sino ang kinakausap mo? Alam ko. Siyempre alam na alam ko. Sino ba kayo? Hindi ba kayo ang napakasikat na Kunlun God of War? Anong ibig sabihin ng pangungusap na iyon? Ginoong Ye, sa buong buhay mo, ang pinakamalaking pagkakamaling ginawa mo ay ang tulungan ako na maging pinakamayamang tao sa Haizu. At ang pinakamalaking mali mo ngayong araw ay ang inumin ng alak na iyon. Feng Yaojin o Feng Yaojin, talagang napakayabang at traidor mo. May nagsabi na sa akin noon na isa itong patibong at huwag daw akong pumunta. Pero hindi ako nakinig dahil gusto kong makita ang tunay mong anyo. Ye Yunzhou, iniisip mo pa ba na ikaw pa rin ang Kunlun War God noong mga panahong iyon? Huwag mong kalimutan na 2 taon na ang nakararaan kung paano ka naging tanga at dahil 2 taon kang nawala sa sarili tapos ay nainom mo pa itong may lason. Ngayon ay isa ka na lang damulag na walang laban. Ano pang karapatan mong magsalita ng matapang sa akin? Naintindihan ko na. Ang nasa likod ng pag-atake sa akin 2 taon na ang nakaraan ay ikaw, hindi ba? Oo. At kung ako nga, anong magagawa mo? Sayang nga lang at 2 taon na ang nakalipas. Hindi pa kita tuluyang naipadala sa kabilan, kundi sana hindi na naging ganito kagulo. Nagkamali ako at nahulog sa bitag mo noon? Pero tingin mo ba ay magkakaroon ka pa ng pagkakataon ngayon? Ye Yunzhou, hindi ako kikilos nang wala akong buong katiyakan, kaya ngayong araw, ito na ang katapusan mo. Hindi ko talaga akalain na ang taong mismong ako ang nagpalaki, sa halip na magpasalamat sa akin ay palaging gustong tapusin ako. Sabihin mo sa akin, ano ba ang nasa isip mo? Ano ang nasa isip ko? Dahil ayaw kong may nagmamando sa akin, ayaw kong sunod-sunuran sa iyo. Kapag wala ka na, doon ko lang makukuha ang aking kalayaan. Doon lang mapapanatag ang loob ko. Sinabi ko na sa iyo kanina, di ba? Lahat ng meron ka ay galing sa akin at maaari ko itong bawiin anumang oras.
Sadyang hindi mo ba naiintindihan o hindi ka lang naniniwala? Ikaw, wag mo akong daldalan. Sasabihin ko sa'yo, alam kong magaling ka, pero huwag mong kakalimutan na ang ininom mong alak kanina ay alak na magpapahina sa iyong kakayahan. Ngayon, wala pang 30% ng lakas mo ang natitira? Hindi mo ba nararamdaman? Ano? Kahit 3 bahagi na lang ang lakas ko, napakadali pa ring talunin ng mga tulad ninyong walang silbi. Nakalimutan mo na ba kung paano ka natumba noong nakaraang 2 taon? Ha? Aba, ikaw pala yan, Ye Yun-jo. 2 taon na ang nakalipas. Ikaw lang ang nakapagpabalik sa akin dito. Naku, kakilala ko pala ito. Mukhang sa araw na ito, pumunta kayo rito para tapusin ako. Hindi. Huwag po kayong magkamali. Ang ipinunta ko rito sa araw na ito ay para tapusin ka? O kaya naman ay ako ang maparusahan mo? Nandito si North Yan Wang at siguradong tapos ka na ngayon. Huwag kang magsalita ng tapos. Kahit pa may North Yan Wang ka dyan, wala rin siyang magagawa. Ye Yun-jo, sinasabi ko sa iyo, huwag kang masyadong mayabang. Huwag mong kakalimutan na noong nakaraang 2 taon si North Yan Wang. Muntik nang tumapos sa iyo. Sige lang, tingnan natin kung may kakayahan siyang gawin iyon ngayon. Ye Yun-jo, 2 taon na ang lumipas. Nawala akong katapat. Alam mo ba kung gaano iyon kahirap para sa akin? Sa pagtatagpo natin, lalo ka lang mahihirapan. Panahon na para pagbayaran mo ang atraso mo noong 2 taon na ang nakakalipas. Kung ganoon, ipakita mo ang galing mo. Kayong lahat, Opo, boss. tulungan ninyo si North Yan Wang at siguruhin ninyong mapaparusahan niyo siya ngayon. Opo. Alis na tayo. North Yan Wang, paano po kami makakatulong sa inyo? Sinong nagsabi na kailangan ko ng tulong ninyo? Layas. North Yan Wang, kung hindi nyo ako trinidor, 2 taon na ang nakakalipas, sa tingin mo ba ay magagawa mo akong talunin? Nandito ako ngayon para itama ang pagkakamali ko 2 taon na ang nakararaan. Alam mo ba, nang mabalitaan kong wala ka pa pala, sobra-sobra ang tuwa ko. Ano naman ang ikatutuwa mo? Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Subukan mo ako. Ito na ang tamang oras. Tulungan niyo si Ginoong Ye na tapusin ang mga narito. Ngayong wala na si Ye Yun-jo, naayos na ba ang lahat ng susunod na plano? Lord Jin, huwag po kayong mag-alala. Lahat ay nakaplano na. Magaling, simula sa araw na ito, ako na ang magiging hari ng Kunlun? Oras na. Wala nang naririnig sa loob. Paniguradong tapos na siya. Uminom si Ye Yun-jo ng lason. Paniguradong laban kay North Yan Wang. Hindi man lang siya tumagal ng kahit isang saglat. Sige, pumasok na tayo para asikasuhin ang katawan ni Ye Yun-jo. Yan Wang, ikaw, hindi ba't uminom ka ng lason? Paano mo pa nagawang talunin si North Yan Wang? Nako, ang sinasabi mo ba ay ito? Masarap ang lasa. Iniisip mo ba na ang patibong na nahulugan ko 2 taon na ang nakararaan ay gagana pa sa akin ngayon? Nakalimutan mo na ba kung sino ako? Magbabayad ka rin sa akin pagbalik ko. Tara. Feng Yaojin, saan ka pupunta? Nang walang pahintulot ni Ginoong Ye, akala mo ba ay makakaalis ka? Kung walang pahintulot ni Ginoong Ye, sa tingin mo ba makakaalis ka? Lao Feng, umupo ka. Samahan mo akong uminom. Sinabi ng umupo ka. Feng Yaojin, sa tingin mo ba, dahil naging tulala ako sa loob ng 2 taon, ay wala na akong kapangyarihan? Sa totoo lang, sasabihin ko sa iyo na maliban sa iyo, walang sinuman ang nagtaksil sa akin. Mayroon pa akong 10 bilyong dolyar na halaga ng mga ari-arian at ako pa rin ang pinakamayamang tao sa Haicheng, hindi mo ako kayang talunin. Zimeng, magulat ka. Kakalipas lang, pinatigil ko na ang lahat ng negosyo ni Feng Yaojin.
Nahaharap ang pamilyang Feng sa krisis sa pananalapi at malapit na itong mabangkarote po. Hindi maaari. Siguradong hindi iyan maaari. Napakalaki ng aking negosyo, paanong mawawala na lang ito ng ganoon kabilis? Ilang beses ko bang kailangang sabihin sa iyo na ang iyong yaman at posisyon ay nanggaling lahat sa akin? Kaya ko itong bawiin anumang oras. At tungkol naman sa iyong 10 bilyong dolyar na yaman, isang pitik ko lang, maglalaho itong lahat. Ginoong Ye. Ginoong Ye, nagsusumamo po akong patawarin niyo ako. Kasalanan ko ito. Masyado akong naging hambog sa sarili ko. Basta't patawarin niyo lang ako. Handa po akong magsilbi sa inyo kahit anong oras. Wala ka ng pagkakataon pang magsilbi sa akin kailanman. Ginoong Ye, kahit ano pa ang mangyari, isa ako sa mga kasama nyo noong nagsisimula pa lang kayo. Aminado akong nagawa ko ang isang malaking pagkakamali, pero dahil sa tagal na ng pinagsamahan natin, parang awa nyo na po, bigyan nyo ako ng pagkakataon. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Pagbalik mo, parusahan mo ang iyong sarili, itigil ang lahat ng iyong ginagawa, at isuko ang lahat ng iyong ari-arian. Sa ilalim ng tulay, kung saan ako dating mamalimos ka rin doon sa loob ng 10 taon. Kung mananatili ka pang maayos doon, ay patas na tayo. Ginoong Ye, ikaw, hindi ba't para mo na rin akong tinapos nito? Ano? Binigyan na kita ng pagkakataong mabuhay, hindi ka pa rin kontento? Ginoong Ye, lumuluhod na ako sa harap mo. Nagmamakaawa ako sa iyo, Ginoong Ye. Ginusto mo ito? Zimeng, tara na. Tara. Ginoong Ye, huwag kayong aalis. Ginoong Ye, kailangang bigyan niyo ako ng pagkakataon. Bitaw. Nagmamakaawa ako sa inyo, Ginoong Ye. Sinabi ng bitaw. Ginoong Ye, Ginoong Ye, Ginoong Ye, Ginoong Ye. Ruo. Yunjao. Salamat sa paghihintay. Ito ba ang sasakyan mo? Oo naman. Ako ang nagmamaneho nito. Nirentahan mo lang ito, di ba? Ang mahal kaya ng upa sa ganitong klase ng sasakyan, hindi na ito kailangan. Huwag mo na itong intindihin, Tara. Ihahatid na kita sa inyo. Pauwi? May bahay pa ba ako? Nakalimutan mo na ba kung paano nila ako pinalayas? Ayos lang yan. Madaling gawa ng paraan. Bibili tayo agad ng bagong bahay, humanap muna tayo ng matitirhan, at pagkatapos ay buong pagmamalaki kitang ihahatid sa pamilyang Chin para formal mong makuha ang posisyon bilang general manager ng pamilyang Chin. Wag na. Hindi naman yan importante. Ang gusto ko lang ngayon ay makasama ka at mamuhay tayo ng simple. Sapat na yon sa akin. Ruo, dahil sa akin, isang pamilya at tahanan ang kinalimutan mo, kaya bibigyan kita ng bagong tahanan. Tara, bibili tayo ng bagong bahay. Magastos ang bahay. Wag na lang kaya. Napakamahal na ng mga bilihin ngayon, tsaka wala namang ibang tao dito, kaya huwag mo nang piliting magyabang sa harap ko. Hindi ako nagmamayabang, sisiguraduhin kong sa pinakamagandang bahay sa buong Haishu ka titira. Tara na. Saan ka naman kukuha ng ganoon kalaking pera? Sumakay ka na. Hayaan mo na, masyadong mahal ang mga bahay dito. Makinig ka na lang sa akin, tara na. Magandang araw po sa inyong dalawa. Welcome po sa aming sales office. Hello, maaari mo ba kaming itour sa mga available na bahay? Dito po tayo. Magkano po ba ang budget nyo? Ipakikita ko po ang mga bagay sa inyo. Ang gusto lang naman namin ay makabili ng isang. Oh, Yunjao, Ruo, ang liit talaga nitong Haicheng. Hindi ko akalaing magkikita tayong muli, ha? Zhou Yang. President Joe, hello po sa inyo. Ems, darating ang araw na makukuha rin kita. At ano naman ang mangyayari kung makuha mo ako? Para maparusahan lang ulit kita? Wala ka lang kundi isang taong walang isip. Nag-aral ka lang ng konting martial arts at nakalimutan mo na kung sino ka talaga. Sinasabi ko sa'yo, ang mundo ngayon ay para sa mga may kapangyarihan. Kaibigan ko ang developer na ito, kakatapos lang naming pag-usapan ng negosyo. Ito ang tinatawag na impluensya. Ay, halos makalimutan ko.
Matapos kayong mawalan ng tirahan, nandito siguro kayo para maghanap ng trabaho, ano? Nandito ako para ibili ng bahay si Ruo. Bibili ng bahay. Peke naman ang huling cheque na kinuha mo? Anong balak mo ngayon? Uulitin mo na naman ba ang dati mong gawi? At gagamit ulit ng peking cheque para bumili ng bahay? Ano? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na wala kang pakialam sa kahit anong gawin namin, hindi mo ba talaga kami pwedeng tigilan? Anong klaseng pananalita yan? Ikaw ang babaeng nagustuhan ko, kaya kung sabihin kong may kinalaman ako, ay talagang may kinalaman ako. Oo nga pala, noong pinalayas ka sa inyo, siguradong wala kang matitirhan. Huwag kang mag-alala. Pumili ka lang ng kahit anong bahay dito. Kahit ano. Hindi ko kailangan yan. Sinasabi kong kailangan mo, kaya kailangan mo talaga. Mamili ka ng kahit anong bahay dito. Lahat yan ay babayaran ko. Tamang-tama lang para ipakita sa lalaking ito kung ano ang tunay kong kakayahan. Napakagalante naman ni Ginoong Zhao. Tumahimik ka. Ang kakayahan ng mga nasa mataas na lipunan ay hindi mauunawaan ng isang hangal na katulad mo. Salamat sa iyong kabutihan, Ginoong Zhao, pero hindi ko iyan kailangan. Nahihiya ka ba? Huwag kang mag-alala. Ako na ang pipili para sa iyo. Kayo riyan, alin ba ang pinakamahal at pinakamagandang bahay nyo rito? Ginoong Joe, ang pinakamahal po namin dito ay isang villa. May lawak itong 300 at 50 metro kwadrado at ang presyo po ay $5 milyong. $5 milyong lang? Maliit na halaga lang iyan para sa akin. Bibilhin ko na iyan. Ibibigay ko para kay Binibining Ruo. $5 milyong lang ito. Barya-barya lang. Bibilhin ko para iregalo kay Binibining Ruo. Hindi nga mali ang balita tungkol kay Ginoong Zhao. Napakagalante mo talagang magbigay. Isang villa na nagkakahalaga ng $5 milyong, ibinibigay na lang basta-basta. Napakaswerte naman ng babaeng ito na pinagkakagastusan ng ganyan ni Ginoong Joe. Salamat sa iyong kabutihan, Ginoong Zhao. Pero tungkol sa pagbili ng bahay, huwag na lang po muna. Naniniwala akong bibigyan ako ni Yun Zhao ng isang tahanan. Isang tahanang tunay na para sa akin. Tama ba ang narinig ko? Tinatanggihan niya yon? Hoy, tanggapin mo na lang kapag binibigyan ka. Hindi basta-bastang nagbibigay ng regalo si Joe Yang. Oo nga po, Binibini, isang mahalagang tao si Ginoong Joe. Nagbibigay siya ng ganito kamahal na regalo, bakit mo pa tinatanggihan? Kapag hindi. Isang regalong $5 milyong lang, hindi iyan papatulan ng aming si Ruo. Ye Yun Zhao, pwede bang itigil mo na ang pagyayabang? Kung minamaliit mo ang bahay na nagkakahalaga ng $5 milyong, paano pa kaya ang cheque na $1 bilyong? Sinasabi ko sa iyo, ang ginawa mong kahihiyan ay kumalat na sa buong Haijo. Siya pala ang Ye Yun Zhao na yon. Pinag-uusapan na siya kahit saan nitong nakaraang mga araw. Ang lalaking ito na walang alam na gumawa ng gulo sa selebrasyon ni matandang Ginoong Chin, talagang kahiyahiya siya. Yun Zhao, tara na, umalis na tayo. Saan kayo pupunta? Ruo, itong regalong $5 milyong, sigurado ka bang tatanggihan mo? Hindi ko iyan tatanggapin. Talaga bang umaasa kang bibilhan ka ng lalaking iyan? Mabibili ba niya iyan, ha? Punta kami rito ngayon para bumili ng bahay. Masyado ka namang mapangahas at sumasabay sa agos. Ikaw, bibili. Ano namang ipambabayad mo? Kukuha ka ng loan para sa maliit na bahay. Kasya ba kayo roon? Sinong nagsabing maliit na bahay lang ang bibilhin ko? Pagdating talaga sa pagyayabang, magaling ka talaga, Ye Yun Zhao. Ang villa na ito na may 350 metro kwadrado at nagkakahalaga ng $5 milyong. Tingin mo ba ay bagay sa'yo? Tama ka, hindi nga yan bagay sa akin. Alam mo pala. Dahil masyado itong mura. Anong sinabi mo? Kaya pala ang daming nagagalit sa kanya. Ngayon ay napatunayan ko na. Napakahusay niya talagang magyabang. Siya na ang hari ng yabang sa Haizu. Yun Zhao, huwag ka nang makipag-away sa kanya. Kung sasabihin niyang hindi natin kaya, tanggapin na nating hindi natin kaya at umalis na lang tayo. Teka, ngayon bibilhin ko ang bahay na ito. Ye Yun Zhao, lahat naman kaya magsalita ng ganyan. Kung bibili ka talaga, maglabas ka ng patunay. Kung talagang kaya mong bilhin ito ngayong araw ang $5 milyong na villa, ituturing kitang ama. Sige, simula ngayon, anak na ang turing ko sa iyo. Makinig ka, sabi mo yung halagang $5 milyong na bahay ay kukunin ko na, pero hindi lang isa ang kukunin ko. Sir, per unit po ang benta namin dito. Alam ko, ilan ba ang lahat ng unit? Bibilhin ko ang lahat. Ang hangal mo talaga? Inaatake ka na naman ba ng pagkabaliw mo? Hahaha. Sir, tama ba ang narinig ko? May natitira pa kaming mahigit 30 unit dito na ang kabuuan ay halos $200 milyong. Hindi ka nagkakamali, bibilhin ko lahat. Yun Zhao, anong ginagawa mo? Huwag ka namang maging ganyan, please. Nag-aalala na ako sa iyo. Huwag na tayong bumili ng bahay, umalis na tayo. Hahaha. $200 milyong? Ye Yun Zhao? Siguro ay nagpaplano ka na namang gumamit ng peking cheque na $200 milyong para lang magmalaki? $200 milyong lang yan. Bakit kailangan ko pang magpanggap? Ang lakas talagang magyabang ng Ye Yun Zhao na ito. Abot hanggang langit ang kayabangan. Sinabi mo pa? Nakakahiya talaga siya. $200 milyong lang?
Kung hindi ko lang alam ang mga kalokohan mo noon, baka naniwala na ako sa iyo. Ang pagkabaliw mo ay palala na ng palala. Ruo, kasama mo ang isang baliw. Hindi ka ba napapahiya? Iswipe mo ang card. Yunjo, bakit mo ba kailangan gawin to? Alam mo ba, na ayoko talaga sa ganyang pag-uugali mo, iyong nagpapanggap na mayaman kahit wala naman. Hindi nakakahiya ang walang pera, ang nakakahiya ay ang magkunwaring big time. Sir, kung ganyan po ang mangyayari, huwag niyo na po sanang sayangin ang oras ko. Aasikasuhin ko na lang po ang ibang mga customer. Sinabi kong iswipe mo ang card, hindi mo ba ako narinig? Sige na, iswipe mo na dahil yan ang gusto niya. Gusto kong makita kung paano magpapahiya ang hangal na ito, ha? Sige po, sandali lang po. 6 na 6 ang password. Ito na. Ruo, huwag kang mag-alala. Ngayon, alam mo na kung gaano kapaling desisyon ang piliin siya, di ba? Mamaya ay malalaman mo rin ang resulta. Tungkol doon sa tseke noon, nangyari na ang ganitong klasing bagay. Kaya paano mo masasabing huwag akong mag-alala? Ruo? O bakit tumakas ang hangal na yun? Huy, bakit siya tumakbo? Bakit hindi siya tatakbo? Mabubuking na kasi siya. 200 milyong dolyar, sira na ba ang ulo niya? Sir? President Joe? Nasaan na yung lalaki kanina? Nahiya siguro kaya tumakas na. Ano? Bakit siya umalis? Yung kadi na binigay niya sa iyo, hindi ba't wala namang laman iyon? President Joe, ang card na ito, binayaran nito ng buo ang 35 villa na may kabuuang halaga na halos 180 milyong dolyar. Ano? Ganoon karami ang pera sa card niya? Ang card na ito ay isang limitadong Supreme Black Card na iisa lang sa buong mundo. Ruo? Bakit mo pa ba ako hinahabol? Maraming beses ko na itong sinabi sa'yo, kahit na wala kang pera, at kahit mukha kang hangal noon, hinding-hindi kita mamasamain. Pero pakiusap, huwag ka namang maging ganyan. Palagi ka na lang nananaginip ng gising. Sumama ka sa akin pabalik ngayon at papatunayan ko sa iyo. Babalik? Para saan pa? Para makita muli ang nakakaunit na mukha ni Zhao Yang. Mula ngayon, wala nang makakaapak sa atin. Nananaginip ka pa ba? Hello po, Lolo. Ruo, kakakabalang ng Su family ng capital at sinabing gusto nilang makipag-ugnayan sa atin sa pamilyang Chin para sa isang proyektong nagkakahalaga ng 50 bilyong dolyar. Ngunit ikaw ang itinuturo nila na pumunta para pirmahan ang kontratang ito. Ako po. Nabalitaan ko na ang tungkol sa Su family ng capital. Ngunit hindi ba sila ang pinakamakapangyarihang pamilya sa buong bansa? Mas malakas ang loob nila ng 10 beses kaysa sa Lord Jin. Paano silang magkakagustong makipagtulungan sa isang maliit na pamilya gaya ng pamilyang Chin? At bakit ako pa ang napiling magpirma? Hindi ko rin alam, kaya bilisan mo nang bumalik dito, pag-uusapan natin ito. Napakalaki ng usaping ito, isang proyektong 50 bilyong dolyar ang nakataya rito. Sige po, babalik na ako ngayon. Kung tama ang narinig ko, ang Su family ng capital ay gusto kang papuntahin para pirmahan ang kontrata, di ba? Tama ka, kaya kailangan ko nang bumalik agad. Halika, sasamahan kita. Wag mo na akong samahan. Nagagalit pa rin ang mga tao ng pamilyang Chin kapag nakikita ka nila, baka magkaroon lang ulit ng gulo doon. Babalik muna ako para alamin ang sitwasyon. Huwag kang mag-alala, iyong kanina ay dala lang ng emosyon. Hindi mababago ang tingin ko sa iyo. Mauuna muna ako. Tatawagan na lang kita mamaya. Sige, hihintayin kita. Zimeng. Ginoong Ye, ayos na po ang lahat. Pinapunta ko ang isa sa 4 na pinuno ng God of War Hall, ang mula sa kabisera na si Su family, para makipag-ugnayan kay pamilyang Chin. Napakataas ng katayuan ni Su family sa lipunan. Siguradong magagawa niya ang iniutos niyo. Mabuti, siguraduhin mong makakuha ng malaking kita si pamilyang Chin para makabawi tayo sa kanya. At isa pa, hayaan si Chin Ruo na formal na mamahala sa pamilyang Chin. Naiintindihan ko po, kami ni Su family ay laging handang sumunod sa inyo. Lolo, ano pong nangyayari? Naku, anak, salamat naman at bumalik ka na. Kinabahan talaga ako ng husto. Hindi ka naman sinundan ng utu-utong lalaking iyon, di ba? Hindi po. Tama iyan? Dapat lang na hiniwalayan mo na siya. Sige na, pag-usapan na natin ang mahahalagang bagay. Ruo, hindi ka ba nagkaroon ng anumang koneksyon kay Su family dati? Wala po. Paano namang mangyayari iyon? Napakataas ng katayuan ni Su family kumpara sa akin, kaya imposible na magkaroon ako ng koneksyon sa kanila. Kung ganoon,
Nakapagtataka talaga. Biglang nakipag-ugnayan sa atin si Su family. Gusto nilang pumirma ng kontratang nagkakahalaga ng 50 bilyong dolyar. Gusto pa nila na ikaw ang maging tagapamahala nito at ikaw ang dapat pumirma sa kontratang ito. Kin Ruo, baka naman may ginawa ka ng patalikod sa amin at sa pinuno ng pamilyang Su family na kung anong malaswang gawain, ha? Kinkon, anong ibig mong sabihin sa mga sinasabi mo? Ayusin mo ang pananalita mo sa akin. Anong ibig sabihin? 50 bilyong dolyar iyon, hindi lang iyon basta-bastang halaga. Ilang bilyong dolyar ang kikitain doon. Bakit ikaw ang kailangang pumunta para pumirma ng kontrata? Bakit nila tayo bibigyan ng ganoon lang ng bilyong-bilyong dolyar? Hindi mo ba naisip na nakakapagtaka iyon? Paano ko naman malalaman? Kapag nagpatuloy ka pa sa pagsasabi ng ganyan, huwag kang magugulat kung ititikom ko iyang bibig mo. Tama na iyan. Huwag na kayong mag-away po. Alam ko na, matagal nang sinusuyo ni Ginoong Joe si Ruo. Maaaring si Ginoong Joe ba ang patagong tumutulong sa atin? Impossible po iyon. Malakas naman talaga ang pamilyang Joe, pero hanggang sa Haizhou lang iyon. Sa Beijing, ang kapangyarihan ng Su family ay higit pa sa Haizhou. Ang yaman at lakas nila ay 10 beses na mas malaki kaysa sa pamilyang Zhao o baka hanggang 100 beses pa. Ang isang maliit na pamilyang Joe ay hinding-hindi makakaapekto sa desisyon ng Su family. Hala, nakakapagtaka nga. Hulog ba ito ng langit para sa atin? Para sa akin, huwag na nating isipin pa iyan. Total para naman sa pamilyang Qin ay mabuti ang nangyayari, hindi ba? Pupunta naman si Ruo bukas sa Su family para pumirma, doon natin malalaman ang lahat. Ang masasabi ko lang, gusto lang ng Su family na humanap ng karaniwang tao mula sa pamilyang Qin para lang pumirma sa kontrata. Pirma lang naman kasi iyon. Sige ganito, bukas, ako, si Akun at si Ruo, kaming tatlo ang pupunta roon. Bata, bakit ka nandito? Nabalitaan ko na ngayon pipirma ng malaking kontrata si Ruo sa Su family at bilang kanyang mapapangasawa, natural lang na kailangan ko itong masaksihan. Anong masaksihan ang pinagsasabi mo? Alam mo ba kung anong klaseng lugar ito? Alam mo ba kung gaano kalaking kontrata ang pipirmahan ni Ruo ngayon? Tiyo, Yun Zhao, ako ang nagpatawag sa kanya. Huwag kayong mag-alala, hindi siya gagawa ng gulo. Hindi gagawa ng gulo? Kuliglig pa ba ang mga ginawa niyang problema? Sa napaka-importanting araw na ito, kapag nandito siya, hindi natin alam kung anong laking gulo ang maidudulot niyan. At least kung nandito ako, mas maasahan ako kaysa sa inyong dalawa. Bata, sasabihin ko sa'yo, hindi para sa'yo ang okasyong ito. Tama na, papasukin niyo siya. Ako ang mananagot kung magkaroon man ng problema. Maghintay po muna kayo ng sandali, paparating na po si President Su. Sige po. Salamat po. Dito na lang po muna kami uupo. Yeyunjo, maaari ka bang umupo ng maayos? Ang makita si President Su ay isang napakalaking suwerte sa buhay mo. Kaya maaari ba na huwag kang parang wala sa sarili? Pasensya na at pinaghintay ko kayo ng matagal. Isang malaking karangalan na makilala kayo, President Su. Yeyunjo, President Su, nandito na sila. Bakit hindi pa kayo tumayo para magbigay pugay? Hindi. Huwag na kayong tumayo. Maupo lang kayo. President Su, kaya po kami nandito ngayon ay dahil sa tawag nyo noong nakaraang araw tungkol sa balak ninyong makipagkasundo sa kontrata. Handa na po ang lahat sa panig namin at handa na kaming lumagda anumang oras. Siya na ba si Miss Kin Ruo? Opo, ako po si Kin Ruo. Gaya ng inaasahan, si Binibining Kin ay matalino at marangal. Salamat po sa papuri, President Su. President Su, sa totoo lang po, may dalawang bagay lang akong hindi lubos na maintindihan at sana ay maliwanagan niyo po ako, President Su. Una po, ang President Su ay isang napakalaking korporasyon. Bakit po naisip ninyong makipagtulungan sa pamilyang Qin na isang maliit na kumpanya lamang para sa proyektong ito? Bukod pa rito, pinag-uusapan natin dito ay bilyon-bilyong dolyar na halaga. Ikalawa po, bakit po mapilit ninyong kailangan si Qin Ruo ang pumirma sa kontratang ito? Ang tunay na nagpapatakbo sa pamilyang Qin ay ako, pati na ang aking anak na si Qin Kun. Masyado ka ng madaming sinasabi. Malinaw na sinabi ni President Su na si Qin Ruo ang gusto niyang papirmahin pero wala ka ng tigil sa pagsasalita. Yeyunjo, ano ang sinasabi mo? Nakaharap ang President Su dito, wala kang karapatang magsalita ng ganyan. Kung may karapatan man akong magsalita, hindi ko alam, pero siguradong wala kang karapatan, di ba? Ikaw. Anong ikaw? President Su, ito po, pasensya na po, at wala siyang modo. Palalayasin ko na po siya ngayon din. Tingin ko ay tama ang sinabi niya. Narito ako para makipagpirmahan ng kontrata kay Miss Ruo. Manahimik ka. Opo. Mananahimik na po ako. Miss Ruo, pakiusap tingnan niyo ito. Ito po. Ito ang aming inihandang.
$50 bilyong na investment project. Kung wala namang naging problema, maaari na kayong pumirma. At ang kontratang ito, para sa inyong pamilyang Chin, ay walang anumang pananagutan sa paglabag. Masabi nating, wala itong kaakibat na kahit anong panganib. Sa sandaling mapirmahan mo ang kontrata, kaagad kaming magpapasok sa account ng pamilyang Kin ng $10 bilyong bilang panimulang pondo. Bakit po? Ang Su family nyo ba ay hindi ba parang ibinibigay ang napakalaking pagkakataong ito para sa amin ng buo? Kami sa Su family ay mabilis at diretsong kumilos at bukal sa loob kaming makipagtulungan sa pamilyang Kin. Ipinapakita namin ang 100% katapatan at umaasang magiging maganda ang ating pagtatrabaho. Pero, Anong pero? Pirmahan mo na yan dali. salamat sa tiwala ni President Su at dahil diyan, pipirma na po ako. Binibining Kin, magiging maayos ang ating pagtutulungan. Masaya akong makatrabaho kayo. Masaya akong makatrabaho kayo. Sir, kontento na po ba kayo? Maayos na iyan. Sige na, gawin mo na ang trabaho mo. Opo. Binibining Kin, 10 bilyon, ililipat ko na agad sa account ng pamilyang Kin. Masaya akong makatrabaho kayo. Itong si President Su, parang hindi niya naiintindihan ang sitwasyon, ha? Bakit ba palaging sa lalaking ito siya sobrang nagpapakumbaba? Tayo naman ang mga ulo ng pamilyang Chin. Sakitid ng utak mo, habang buhay mo talagang hindi maiintindihan yan. Gusto mo yata ng leksyon? Tama na. Nandito tayo sa Su family. Kumilos ka ng maayos. Yayon Joe, halos dahil sa iyo ay masira ang kontrata ngayon, magtutuos tayo pag-uwi. Kinruo-ruo, tapos na pirmahan ang kontrata, akin na iyan. Kay Ruo-Ruo ang pinirmahang kontratang ito, bakit ko ito ibibigay sa inyo? Ako ang tunay na kumokontrol sa pamilyang Kin. At ang anak ko ang general manager ng pamilyang Chin. Ibigay mo sa akin ang kontratang ito. May problema ba? Pagkatapos mong pirmahan ang kontratang ito, sa tingin mo ba ay kayo pa rin ang mga pinuno ng pamilyang Chin? Gusto mo bang agawin ang kapangyarihan? Isang kontrata lang iyan. Ibibigay sa iyo ng tiyo. Masyadong mabait ang puso mo. Alam mo, kapag napirmahan na ito, formal ka ng magiging general manager at pinuno ng pamilyang Chin, wala nang magiging problema, di ba? Pakiramdam ko hindi ito magiging ganoon kadali, sila tiyo, at ang iba pa ay hindi basta-bastang bibitaw sa kapangyarihan. Kung hindi sila bibitaw, ititigil agad ang kooperasyon. Mawalan man ito ng bisa, ano namang kinalaman namin doon. Wala naman kaming kapangyarihang magpasya. Pero hindi ko pa rin maintindihan, hindi naman kami magkakilala ni President Su. Bakit siya ganoon kabait sa akin? At bakit ako pa talaga ang itinalaga niya para pumirma sa kontratang ito? Sa hinaharap, unti-unti mo ring maiintindihan. Huwag mong sasabihin mo na naman na ikaw ang kumokontrol sa President Su. Masyadong masakit pakinggan ang salitang kontrol. Malalaman mo rin balang araw. Tara na. Pa, $50 bilyong po ito. Dahil sa pakikipagtulungan ito sa Su family, ang ating pamilyang Kin ay hihigitan ng haizo sa hinaharap. Huwag kang masyadong matuwa. Ngayon, ang pinakamalaking banta ay si Kin Ruo-Ruo. Si Kin? Ruo-Ruo? Pinili ng Su family si Chin Ruo-Ruo para pumirma ng kontrata, pati na rin si Yayon Zhao na lalong nagpapagulo sa tabi niya. Pagdating ng oras, at kapag nagsabi siya sa lolo mo, ang posisyon nating dalawa ay kahit anong oras ay kaya niyang palitan. Kahit gaano pa karaming pera ang kikitain, ano pa ang silbi nito? Ano pang kinalaman yun sa ating dalawa? Totoo po yan. Kung ganoon, ano na pong dapat nating gawin? Sa sitwasyong ito, kailangan na nating kumilos ng maaga at palayasin si Chin Ruo-Ruo sa pamilyang Chin. Ang palayasin si Kin Ruo-Ruo sa pamilyang Kin ay madali lang. Pero paano naman? Ang pakikipag-ugnayan natin sa Su family sa Beijing, anong gagawin natin? Nakapirma na ang kontrata. Anong kinakatakot mo? Hindi naman kilala ng Su family ang Kin Ruo-Ruo na iyan? Si Kin Ruo-Ruo ay isa lamang ordinaryong taong ipinadala ng Su family para lamang pumirma ng kontrata. Kung ganoon, uunahan na natin siya? Kailangan nating mapatalsik si Kin Ruo-Ruo palayo sa pamilyang Kin upang mapanatili natin ang ating posisyon. Talaga bang sinabi niya iyon? Hindi lang iyon, sabi nitong si Kin Ruo-Ruo. Kapag napapirma niya ang kontratang ito, hindi na niya ituturing na mahalaga ang kahit sino sa atin, pati na po kayo. Kapag hinawakan na niya ang pamilyang Kin, bukod sa kanya, tayong lahat ay magre-retiro na. Walang hiya siya. Ano man ang mangyari, apo ko lang siya. Magagawa niya bang higitan ako? Papa,
Pirmado na ang kontrata ngayon. Ang pakikipagtulungan sa Su family ay pinal na. Hindi ako naniniwala. Bakit makikipagtulungan ang Su family sa atin dahil lang sa isang bata? Para sa akin, habang ang batang Chin na iyon ay wala pang ginagawang masama sa atin, paalisin siya sa pamilyang Chin para malaman niya kung sino ba talaga siya. Mukhang iyan na nga lang ang magagawa natin. Dito sa pamilyang Qin, hindi natin hahayaan ang isang bata na magkalat lang. Sige po, gagawin ko na iyan ngayon. Bumalik muna sa pamilyang Qin, titingnan ko kung may iba pa silang paraan para hindi mo makuha ang kontrol sa pamilyang Chin. Hello, Tio. Hello, Tio. Kinruo-ruo, ayon sa utos ng iyong lolo, mula sa oras na ito, paaalisin ka na sa pamilyang Qin? Anong sinabi mo? Ikaw at ang iyong mga magulang, ang lahat ng inyong share sa pamilyang Qin ay binabawi na namin. Simula ngayon, wala na kayong kinalaman sa pamilyang Qin. Bakit? Matapos ko kayong tulungan, ganito na lang ba ang igaganti nyo? Isipin mo na ang gusto mong isipin, ngunit simula ngayong araw, inalis na ang pangalan mo sa pamilyang Qin. Hoy, Anong ginawa nila ulit? Sabi nila ay paaalisin na ako sa pamilyang Qin at pagkatapos nito, ang lahat ng mangyayari sa pamilyang Qin ay wala na rin kinalaman sa akin. Mas masama pa sila kaysa sa inaasahan ko. Pero bakit? Bakit nila ito ginagawa sa akin? Siguradong dahil ito, sa tagumpay na dinala mo sa pamilyang Qin, natatakot silang agawin mo ang posisyon nila. pero hindi naman tama na ganito ang gawin nila sa akin. Magkakapamilya naman tayo. Hindi ganyan ang tingin nila. Sige, dahil naging ganyan sila kasama, ipapaalam ko sa kanila kung ano ang mangyayari kapag binaliwala nila ang babae ko. Nagpupugay po sa inyo, Ginoong Ye. Tumayo ka. Nagbago na ang sitwasyon. Ano po ang nangyayari ngayon? Gusto ko sana na bigyan ang pamilyang Chin ng isang malaking regalo para ang bawat isa sa kanila ay makakuha ng malaking halaga ng pera. Sino ang mag-aakala na tatanggihan nila ang pabor na ibinibigay ko? Kaya wag nila akong sisihin kung maging malupit ako. Ang pamilyang Qin na yan, gagamitin lang nila ako at pagkatapos ay itatapon. Minaliit ba nila si Binibining Chin? Higit pa sa pangmamaliit ang ginawa nila dahil pinalayas nila si Ruo sa pamilyang Qin. Kung ganoon, kakanselahin ko na ang kontrata sa pamilyang Chin ngayon? O baka gusto nyo na? Bigyan si Binibining Chin ng sariling account? Wag na. Ituloy mo lang ang pakikipagtulungan sa pamilyang Chin. Bukas ay gaganapin ang seremonya ng pirmahan at imbitahan mo ang lahat ng mga kilalang tao sa Haizu na pumunta rito. Gusto kong makita ng lahat na tatanggalin ko sila sa Haizu hanggang sa wala nang matira sa kanila. Masusunod po. Nagdesisyon ang Su family na ituloy ang seremonya ng pakikipagtulungan sa ating pamilyang Chin. Sigurado ba iyan? Sigurado na po na ilabas na ang abiso. Magaling? Sa pagkakataong ito ay sisikat na sa buong mundo ang ating pamilyang Chin. Hindi ko akalain na ang Su family ay magbibigay sa atin ng ganito kalaking kontrata at naghanda pa ng ganito kabonggang selebrasyon para sa ating pagtutulungan. Nabalitaan ko rin na nag-imbita rin sila ng mga kilalang tao mula sa Haizu at maging ang mga malalaking tao sa likod ng Su family ay darating din. Para sa ating pamilyang Qin, isa itong napakalaking karangalan. Sinabi ko na sa inyo na ang Chin Ruo sa ating pamilyang Chin ay isa lamang walang silbing karakter, hindi ba? Ngayong wala na si Chin Ruo. Ang pakikipagtulungan sa atin ng Su family ay hindi lang nagpatuloy, bagkus ay mas lalo pang lumago. Kaya pinapatunayan lang nito na ang pagpapatalsik kay Chin Ruo sa pamilyang Chin ay ang pinakatamang desisyon. Kayong dalawa, maghanda kayong mabuti para sa seremonya bukas dahil ito na ang pagkakataon para magningning ang ating pamilyang Chin. May mukha pa kayong iharap dito? Tama. Tungkol po kina Tito. Huwag mo nang ituloy. Sabay-sabay tayong pinalayas sa pamilyang Qin. Dahil ito sa mga pinagagawa ninyo. Wala naman po kaming ginagawang masama. Kayo po. Ang maling ginawa mo ay ang makisama sa hangal na iyan. Maayos naman ang ating pamilyang Qin noon, pero mula nang lumitaw siya, gaano karaming gulo ang naranasan natin. Ngayong pinalayas na tayong lahat sa pamilyang Qin, masasabi mo pang wala kang ginagawang mali. Anong problema doon? Kung nagawa nilang paalisin ng Ruo sa pamilyang Qin ngayon, bukas ay siguradong kaya rin ng Ruo na paalisin sila sa pamilyang Qin. Ye Yunzhou, manahimik ka nga. Tingnan mo ang mga ginagawa mo. Sa tingin mo ba ang pagpapaalis sa atin sa pamilyang Qin ay walang kinalaman sa iyo? May kinalaman naman. Ang dahilan ay dahil napakabilis ng pagunlad ng Ruo kaya natatakot na sila sa pamilyang Qin. Tama na. Ayoko nang makarinig pa ng kahit isang salita mula sa iyo. Dapat sana ay ikakasal ang ating Ruo kay Young Master Zhou at napakagandang bagay sana niyon, di ba? Dahil sa panggugulo mo, wala na tayong mahanap na paraan para mabuhay. Pa, wag mo po sanang sisihin si Yun Zhao. Sariling desisyon ko po ito. Isa pa,
Ang mga nangyayari ay hindi pa naman tapos. Baka sakaling may magbago pa. Ano pang magbabago? Bukas ng gabi, ang Su family at ang pamilyang Qin ay magdaraos na ng seremonya ng pagtutulungan. Kahit wala ka, mas lumaki pa ang mga plano nila. Tayo naman ay wala man lang karapatang dumalo. Sino ang nagsabi? Ito ang invitation card. Bukas, lahat tayo ay makakadalo. Anong makakadalo ka dyan? Saan mo naman nakuha ang peking invitation card na iyan? Ang reputasyon ko, sobra mo na akong pinahiya sa harap ng lahat. Ganyan ka ba kasigurado na ang invitation na ito ay peke? Siguradong sigurado ako. Hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa mo ang ganyang klaseng panlilinlang. Ditong mga nakaraang araw, ang dami kong ginawa para sa Ruo-Ruo at para sa pamilya nyo. Sa rami ng nangyari sa pamilyang Qin kamakailan, tingin nyo ba ay normal lang ang lahat ng iyon? Maraming nangyayari sa pamilyang Qin itong mga nakaraan. Sa tingin mo ba, normal lang ang lahat ng ito? Ano namang pakialam mo kung normal o hindi? Akala ko pa naman dati, isa kang makapangyarihang tao na nagtatago lang. Yung kayang utus-utusan ng isang tulad ni Lord Jin. Pero nung lumabas na yung issue tungkol sa peking cheque, nabunyag na ang lahat ng pagsisinungaling mo, doon ko lang nalaman na sa huli. Isa ka lang palang baliw na kapagagaling lang. Nay, tumigil na po kayo. Bakit ako titigil? Doon sa Panginoon, dapat sana inatapos na ang buhay mo doon. Pinagsisisihan ko talaga. Ituloy nyo po. Ano ang pinagsisisihan nyo? Dapat ka nang wala sa mundong ito. Kung hindi mo kayang ituloy ang sasabihin mo, manahimik ka na lang. Bukas, isasama ko kayo sa gaganaping seremonya. Pagdating ng oras na iyon, mabubunyag na ang buong katotohanan. Ruo-Ruo, magpahinga ka ng mabuti, babalikan kita bukas. Sige. Ang Yeyun-jo na iyan, napaka-weirdo talaga niya. Sabi niya bukas isasama raw niya tayo. Titingnan ko lang kung ano ang karapatan niya para ipasok tayo doon. Yun, Zhao. Parang hindi yata pwede iyon. Napunit na ang invitation card mo, hindi tayo makakapasok. Huwag kang mag-alala. Papasok tayo? At hindi natin kailangan ng invitation card? Sinasabi ko sa iyo, huwag mo kaming ipapahiya, kundi... Tama na. Tara na. Magandang araw po. Patingin po ng inyong invitation card. Wala kaming invitation card. Walang invitation card? Hindi po kayo pwedeng pumasok. Tingnan mo, sinabi ko na nga ba, paano ba tayo makakapasok? I-check mo ngayon ang application. Ako si Ye. Ano? Kayo po ang Ginoong Ye. Ako nga. Tuloy po kayo, pasok po. Tara na. Anong nangyari? Basta sinabi lang na Ginoong Ye at okay na? Pumasok na muna tayo. Congratulations, President Qin. Hindi ko akalain na sa proyektong ito kasama ang Shangjing Su family ay ang pamilyang Qin pala ang makakapartner at isa itong malaking kontrata na nagkakahalaga ng 50 bilyong dolyar. Sigurado ako na sa pagkakataong ito, ang inyong pamilyang Qin ay tiyak na magtatagumpay at aangat ang negosyo. Napakamagalang nyo naman, President Liu, dumaan ang ating pamilyang Qin sa maraming pagsubok sa loob ng ilang dekada. Lahat ay para sa sandaling ito. Kun, pumunta ka roon at tingnan mo. Bakit sila nandito? Naku po. Yeyun-jo, paano kayo nakapasok dito? Hindi ba ito si General Manager Qin? Congratulations sa inyo. Nabalitaan ko na pagkatapos ng bukas, ang pamilyang Qin nyo na ang magiging pinakamahusay sa industriya. Ang itinatanong ko ay, paano ba talaga kayo nakasulot dito? Hindi kami sumulot lang. Kampante kaming naglakad papasok. Hindi ba't pinalayas na kayo sa pamilyang Qin? At nilagay pa sa blacklist? Ano pang karapatan nyo na pumasok dito? Diyan mo dapat tanungin ang guard sa baba. Sinabi ko lang na ang apelyido ko ay Ye at hinayaan na niya kaming pumasok. Huwag na kayong magpaligoy-ligoy pa. Lumabas kayo. Hindi kayo welcome rito. Tio, mula rin kami sa pamilyang Qin. Anong karapatan nyo na bawal kaming sumali sa seremonya? Dahil pinalayas na kayo sa pamilyang Qin. Bakit nyo kami tatanggalan ng karapatan? Lapastangan. Ang buong pamilya nyo ay pinalayas sa pamilyang Qin at ako ang nag-utos niyon. Kine-question mo ba ang desisyon ko? Hindi po, Lolo. Pero Lolo, matanda na po kayo, kaya pakiusap po. Huwag po kayong magpapagamit sa ibang tao. Ano ang ibig mong sabihin yan? Sinasabi ko sa'yo, sinabi ko na hindi kayo welcome dito, kaya umalis na kayo. Dahil nandito na rin lang kami, hindi kami aalis ng basta-basta. Qin Ruo-Ruo. Ang yabang mo ah. Akala mo ba porke nakapirma ka na sa kontrata ay magaling ka na, ano? Sinasabi ko sa inyo, matapos nyo kaming palayasin sa pamilyang Qin, paborito pa rin kami ng pamilyang Su ng Shangjing. Mamaya malalaman mo kung paborito pa rin kayo? Ikaw talaga ang pinakaayaw ko. Lumayas ka. Hindi lang ako hindi aalis ngayon, akyat pa ako doon. Nababaliw ka na. Nababaliw ka na talaga. Alam mo ba kung kanino ang upuan na iyan? At nagawa mo pang umupo diyan. Maging ang lolo ko ay sa tabi lang nakaupo. Hindi mo ba nakikita? Yun, Zhao, huwag kang gumawa ng gulo. Upuan ito ni Su Family President Su. Nagkakamali ka. Ang pwestong iyan ay hindi upuan ni President Su iyan, ay para sa nasa likod ni President Su, ang pwesto para sa Battle God Palace at para sa napaka-importanting tao.
Ye Yunjao, bilisan mo at tumayo ka na riyan. Tumayo ka. Hindi ba mas mabuti yon? Ang upuang ito ay inihanda talaga para sa akin, kaya tamang-tama lang na maupo ako rito. Walang galang, napakamangmang mo. Anong karapatan mong maupo sa tabi ko? At naglakas loob ka pang magyabang ng ganyan dito. Alam mo ba ang tungkol sa taong nakaupo sa trono ng God of War? At kung gaano kataas ang katayuan niya? Yunjao, tumayo ka na riyan. Hindi ito ang oras para magbiro. Sabi ko na nga ba, nandito lang tayo para mapahiya. Uulitin ko sa huling pagkakataon. Tumayo ka riyan. Tingnan nga natin kung anong magagawa mo sa akin. Mga tao, kalad ka rin siya palabas at parusahan siya ng husto. Subukan nyo lang. Sino yan? Hindi ko alam. Tingnan ko lang kung sinong mga has na galawin si Ginoong Ye. Gagalawin namin siya? Bakit? Sino ka ba? Napakawalang galang mo. Dapat kang turuan ng leksyon. Naglakas loob kang saktan ako? Pagbabayarin kita. Sino ka ba? Bakit napaka-arogante mo? Ako ang personal na bodyguard ni Ginoong Ye. Si Zimeng. Personal na bodyguard? Ang hangal na batang ito ay mayroon ding personal na bodyguard? Ye Yunjao, magkano ba ang ibinayad mo? Para lang pag-artehin ang magandang babaeng ito? Kahit kailan ay hindi mo iyan kakayanin. Huwag mo akong idaan sa mga ganyan, bumaba ka na rito agad. Dahil kung hindi, kapag dumating na ang makapangyarihang tao mula sa Su family, talagang mapapasama ka. Sinasabi ko sa inyo, wala kayong karapatang umupo riyan, kaya umalis na kayo. Hindi pwede. Hindi sila pwedeng umalis na lang basta. Gusto kong malaman, paano mo pagbabayaran ang pagsampal sa akin? Kapag nangyari iyon, at kumalat ang balitang ito, paano na kaming mga taga-pamilyang Chin magpapakita sa Haizhao? Dapat mo akong panagutan sa sampal na iyon. Anong klaseng pananagot ang gusto mo? Lumuhod kayo ni Ye Yunjao sa harap ko at humingi ng tawad ngayon din. Talaga lang ha? Tama. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa anak ko? Dahil kung hindi, hindi ako papayag na matapos na lang ito. Gusto mo akong lumuhod at humingi ng tawad? Tanungin mo ang anak mo kung gusto pa niyang makaligtas? Ye Yunjao, ano ba talaga ang pinagmamalaki mo? At paulit-ulit kang nanggugulo dito sa pamilyang Chin. Hindi mo kayang imahinasyon ang kakayahan ko. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Luluod ka ba o hindi? Ano sa tingin mo? Bibigyan lang kita ng hanggang 3 bilang. 3, 2, 1. Ang tapang mo ah. Mga tauhan, dali. Ikaw na baliw na babae ka, ako. Sumobra ka na, hindi ko na ito mapapalampas. Halika kayo rito. Lahat ng security, magtipon-tipon. Tigil. Su? President Su? President Su po. Mukhang napakasaya rito ah. Isang karangalan na bumisita si President Su sa pamilyang Chin. Pagpasensyahan niyo po at hindi namin kayo nasalubong ng maayos. Masyado kayong mabait, matandang Kin. President Su, may inaayos lang po kaming ilang usaping pampamilya. Ngunit dahil nandito na kayo, maupo po kayo rito sa gitna. Ye Yunjao, nandito na si President Su ang tungkol sa ating problema. Tsaka na natin pag-usapan yan. Tumayo ka na agad dyan at ibigay mo ang upuan kay President Su. Tanungin niyo si Su Zidong, ang upuang ito, kung magagawa niya bang maupo rito. Napakawalang hiya mo. Nandito na mismo si President Su. Nagawa mo pang magyabang ng ganyan. Ang upuang ito ay inilaan talaga para sa isang napaka-importante at malaking tao. Kung gayon ay dapat kang tumayo dahil parating na ang malaking tao, huwag mong idaan dito ang kabaliwan mo. Ang malaking taong tinutukoy nyo ay narito na. Ganoon ba? Papasukin siya agad. Imbisahan siya rito sa bulwagan. Nandito na siya mismo sa harap natin. Bakit parang hindi ko siya nakikita? Su Zidong. Ako, si Su Zidong, ay nagpupugay po sa inyo, Ginoong Ye. Tumayo ka na. Salamat, Ginoong Ye. President Su, bakit ka nagbibigay galang sa hangal na iyan? Nabulag ka na ba talaga? Siya kaya ang makapangyarihang na si Kunlun War God. Ano? Kunlun War God? Hindi ba naging hangal siya sa loob ng 2 taon? Ruo-ruo? Ito ang sorpresa ko para sa iyo ngayong araw. Noong naging hangal pa ako, sinabi mong aalagaan mo ako habang buhay. Ngayong hindi na ako ganoon, ako naman ang magtatanggol sa iyo. Mula ngayon, wala na akong hahayaang kahit sinong saktan ka. Sabi ko na nga ba, ang manugang ko ay ang pinakamagaling na manugang. Si Kunlun War God pala ay aking manugang, ay salamat sa langit. Oo, tama. Salamat sa langit. Salamat sa langit. Salamat sa langit. Talagang nakakatuwa ito. Kaya naman pala si Kunlun War God ay ang manugang ng ating pamilyang Chin. Talagang napakabuti nito. Hindi ba pinalayas mo na si Qin Ruoruo sa pamilyang Qin at inalis ang kanyang pangalan sa pamilyang Qin? Manugang pa rin ba ang tingin niyo sa akin ng pamilyang Qin niyo? Siyempre, itutuloy namin. Ngayon din ay magpapaalam ako kay Ama para maibalik agad si Qin Ruoruo sa ating pamilyang Qin. Pagkatapos ay gagawin siyang general manager ng pamilyang Qin para hawakan ang lahat ng pamamalakad sa pamilyang Qin. Tama. Ibigay ang lahat sa kanya. Ibigay niyo ang lahat.
Ngayon lang kayo nakaisip na pabalikin siya? Hindi ba't huli na ang lahat? Nephew-in-law, naging bulag kami sa iyong tunay na pagkatao. Nagmali po kami. Parang awan nyo na. Patawarin nyo kami. Zimeng, Narito po. ang dalawang ito ay masama hanggang buto. Mula ngayon ay tanggalin na sila sa Haishu. Hayaan silang mamuhay sa panghihingi sa kalsada. Masusunod po. Nephew-in-law, bigyan nyo naman kami ng pagkakataon. Isang pamilya pa rin naman tayo. Ang paggawa ng mali ay may katapat na parusa at ito na ang magiging kabayaran nyo. Ituloy ang seremonya ng kontrata sa pagitan ng pamilyang Chin at Su family at si Qin Ruoruo, ang magiging pangunahing tagapamahala. Hindi ko akalain na ang tanyag na Kunlun War God ay ikaw pala talaga. Hindi ko rin akalain na 2 taon nang nakalipas, noong nawala ako sa katinuan ay hindi mo pa rin ako iniwan at inalagaan mo pa ako. Akala ko talaga ay araw-araw na kitang pakakainin at paiinumin at aasikasuhin pati ang lahat ng pangangailangan mo. At ganito na tayo habang buhay. Noong mga panahong iyon na wala akong katinuan, naisip mo bang iwanan ako? Hulaan mo? Siguradong naisip mo, hindi ba?